Napasok ako sa isang libro. Ginamit ng orihinal na karakter ang larawan ng campus beauty na roommate niya para makipagrelasyon online. Niloko niya para makakain, makainom, at makakuha ng red envelope. Ang karelasyon niya online ay tagapagmana ng isang conglomerate. Campus heartthrob pa. Hindi lang iyon, nilagyan pa ng orihinal na karakter ng gamot ang lalaki at nabuntis siya. Gusto niyang umangat sa buhay pero huli na para umatras. Ang dami niyang naloko at nakuha niyang pera. Siguradong hindi niya ako palalampasin. Kung hindi makakatakas, mag-ipon na lang para makatakbo. Hindi ba't ito ay online na pag-ibig? Magpapatuloy akong mandaya. Hindi ba't ito ay tungkol sa pagkikita? Magpapatuloy akong mag-imbento. Hindi ba't ito ay larawan ng roommate? Magpapatuloy akong gumamit ng mga ito. Hinila ko hanggang sa graduation. Hinila ko hanggang makapag-ipon ng pera. Hinila ko hanggang sa magsawa siya hanggang isang araw. Nadala ko ang maleta ko at kakarating ko lang sa pintuan ng paaralan. Bakit hindi mo na itinuloy ang panlilinlang? Ang amoy na ito ay sobrang matindi. Paano nakatira ang orihinal na may-ari dito? Kailangan kong pumunta sa ospital para magpatingin. Dapat ay mailagnat. Peking larawan para sa panlilinlang ng pera. Sa unang pagkikita, lahat ay nalantad. Hindi pwedeng magkita. At hindi rin pwedeng galitin siya. Higit sa lahat, hindi pwedeng makipaghiwalay. Tinutuklasan niya ako. Kasing dali lang ng pag-inom ng tubig. Masyado nang natagalan. Kailangan ko ng tanggihan agad. Hindi ko siya pwedeng pagdudahan. Unang beses na tinanggihan ang padala. Pasok po, Ginoong Loo. Nandito ako para maglinis. Uy, andito na ako. Nagulat ka ba? Nagulat ka ba? 2 buwan na yung sugat mo sa binti. Kailan ka lalabas ng ospital? Sandali, boss. Pakilinis nga ng alikabok sa pantalon niya, dali. Sobra ka na ah. Anong problema mo? Kung gusto mo, doon ka na lang sa sterile room tumira. Nakikipag-chat ka pa rin sa babaeng yan. Isa lang siyang gold digger. Huwag kang magpaloko, baka pera at damdamin mo pa mawala, Jiffy. Yung bunsong anak ng pamilya Zhu, naloko sa online dating ng ilang milyong piso. Yung kachat pa niya, isang lalaking 200 kilo. Ha. Kung ayain ka niyang magkita, scammer yan. Diretso kang mag-report sa pulis. Nanakawan ka ng ganitong halaga ng pera. Para maubos ang lahat ng kanyang ipon. Kahit babae pa siya. Maaaring gumagamit siya ng mga larawan mula sa internet para lokohin ka at suportahan ang kanyang boyfriend na may mahabang buhok. Ngayon, talagang iba. Haha, susubukan ko siya para sa iyo. Tingnan natin kung maguguluhan siya. Alam na niya. Alam niya na ginamit ko ang larawan ng campus beauty para manloko. Ipapakain na ako sa mga pating. Magpanggap muna akong walang alam, subukan ko muna siya. Huwag na huwag akong magpapahalat. Babae ako. Umiinom ako ng gamot kanina. Hindi ko mabuksan ang bote ng tubig. Napagod at nasaktan pa ang kamay ko. Para saan ang picture ng mga palad? Kung matapang ka, mag-post ka ng totoong litrato mo. Bakit mo ako tinatapi? Uy, pakinggan mo yung sinasabi ng manloloko na yun. Yung taong yun, pilay na nga, ang bilis pa ring maglakad. Habang nakatingin ako sa cellphone, biglang inagaw pabalik yung cellphone. Walang modo. Babae ako. Kakatapos ko lang uminom ng gamot, kaya hindi ako nakasagot sa'yo agad. Babae. Ang galing niyang magpaka-cute. Ang boses niya ang lambing. Siguradong gumamit siya ng voice changer. May sakit ako, Jitan. Nilalagnat ako, ang hirap ng pakiramdam. Kailangan kong mag-exam. Dapat mag-aral ng mabuti. Hindi tayo pwedeng magkita. Hindi bagay ang sapatos. Hindi bagay ang palda. Naka-freeze ang computer. Lahat ay maliwanag. Kung pera ang pag-uusapan, ikaw ay okay. Kapag kailangan ka, agad kang lumilipat. Ngayon, nagbago na ang tusong tao. Pangalawang beses na hindi mo tinanggap ang pera. Sa wakas, mas komportable na. Kulang na lang ng 1,000. Kailangan pang mag-part-time para makabayad. Ibalik ang pera kay Luo Wenli. Maayos pa ba ang takbo ng proyekto sa Interstellar? Normal ang ikalawang henerasyon ng pagsubok. Ipagpatuloy ayon sa plano. Huwag masyadong mapagod habang nasa ospital ka. Ayusin na lang ang mga bagay sa kumpanya mula sa malayo. Magpakatatag ka sa iyong paggaling. Kapag hindi ka na nahihirapan, wala na akong dapat ipag-alala sa iyo. Ginoong Luo, susukatin ko ang iyong presyon ng dugo. Lumabas ka at palitan ito. Pasensya na, Ginoong Luo. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Ginoo, aayusin ko agad. Bitawan mo ako, sino ka ba? Bitawan mo ako. Buti na lang mabilis akong nakareact, hindi ako nadamay. Alam naman natin na may genophobia si Ginoong Luo. Pero si Annie, ang tanga, hindi marunong magtrabaho, nagpapapansin pa. Ngayon, natamaan na ng bakal, tapos na talaga. Bakit ka nakatayo dyan na parang tanga?
Sobrang pagod na ako sa mahabang klase. Gutom na ako, ang linis ng dorm. Pumasok na si Dendrobium na babae. Siyempre, kakaiba, hindi makatiis ang onti ng social management. Yung nilinis ay yung nilinis ko. Yesue, hindi ka naglinis kahapon. Dapat lang na magpuno tayo ngayon. Nandyan si Yuyan sa dormitoryo. Palaging mabaho dito. Lagi siyang kumakain sa kama. Sinasaboy ang basura kahit saan. Kailangan munang masiyahan ang basurahan bago linisin. Sa init, madaling magdulot ng amoy. Maaari pang magparami ng mga insekto. Ang kanyang kama ay palaging may amoy na hindi mawala-wala. Akala ko ay magagamit ko ang kalat na ito para paalisin siya sa dormitoryo. Ngunit ngayon, ang linis-linis na niya. Siya ang campus belle na si Wenzik siya. Ninakaw ko ang kanyang mga larawan, nag-online romance pa ako at nangutang. Ngunit nang harapin ko siya, sobrang nahihiya ako. Magsimula tayong palakasin ang relasyon. Sa hinaharap, kung sakaling may mangyari, baka magpatawad siya. Zisya, gusto mo bang kumain ng instant noodles? Pupunta ako para magpainit ng tubig. Talagang napakamaasikaso ni Zixia. Mamaya, ibabahagi ko sa'yo ang sabaw ng noodles, mua. Yefli, kung gusto mo ng instant noodles, magluto ka na lang. Huwag kang makialam sa akin. Hindi ako kumakain ng instant noodles. Gusto lang kitang tanungin kung gusto mo bang uminom ng milk tea. Libre ko kayong lahat ng Nayukis tea, okay ba? May lagnat pa ako. Wala akong lakas sa katawan. New Pingping. Pakiusap, pwede mo ba akong tulungang kunin ang delivery sa Westgate? Tawagin mo na lang akong Pingping. Huwag nang isama ang apelyido. Dahil ikaw ang nag-invite sa akin ng milk tea, pupunta ako. Maraming salamat sa iyo. Ang bait mo talaga, Pingping. Nasa kanurang pintuan ng paaralan ang delivery. Nasa itaas ng estante sa tabi ng pinto, puro Nayukis tea. Salamat sa hirap mo. Nagsimula nang kumulo ang tubig, Zixia. Tandaan mong ibuhos ang mainit na tubig sa instant noodles ko. CJ, gusto mo ng medyo matigas na texture. Hintayin mo ng 5 minuto bago kita tulungan. Narito ang gamot sa sipon at thermometer. Sukatin mo muna ang temperatura mo. Ingatan mo ang sarili mo. Salamat ng marami. Zixia, napakabait at maalaga mo talaga. Hindi mo pa nga mabuksan ang bote. Ang hina rin ng katawan mo. Ang pait, pati luha ko lumabas na. Buti na lang, normal na ang temperatura 37 degrees. Sa wakas, bumaba na ang lagnat. Nako, muntik ko nang makalimutan. Hindi ko pa nasasagot ang message ni Orui. Ako na lang ang pupunta sa klinik para ayusin ito. Huwag mo nang istorbohin ang kaibigan mong doktor. Pupunta na lang ako sa klinik. Walang dahilan para istorbohin ang kaibigan mong doktor. Magpaka-relax ka sa pag-aalaga sa sarili mo. Huwag masyadong mag-alala tungkol sa akin. Kasi baka mag-alala ako. Bumalik ka agad. Ngayon, mahal mo ba ako? Boring. Galit. Matagal na akong wala sa bahay. Nagalit na ang bata. Gusto ni Oro na maglaro sa bakuran, di ba? Papalitan ko ang katulong para samahan ka. Pumili ka ng paborito mong laruan para dalhin. Lumabas para maglaro. Dinala ng tagapangalaga si Oro sa bakuran para maglaro ng bola. Hindi, ikaw ang nag-inom ng milk tea. Ako ang magbibigay sa iyo ng inihaw na sausage. Salamat. Ano ang gusto mong lasa? Kumuha ka na lang. Wow, pwede palang ganito kumain. Sa susunod, gusto ko rin gawin yan. Para na rin tayong nag-inom ng milk tea ng sabay. Jigsad, mayroon ba kayong maire-recommendang part-time job para sa akin? Sa araw-araw, nag-aarting mayamang dalaga. Ngunit bigla na lang siyang naghahanap ng part-time job. Ang kanyang dating kaakit-akit na anyo. Napakasosyal ng buhay. Talagang hindi siya mukhang nangangailangan ng part-time job. Bakit bigla siyang nagkaroon ng ganitong ideya? Karaniwan, medyo walang ginagawa ako. Gusto kong maghanap ng part-time para kumita ng panggastos. Hindi ba dati tinatawanan mo ang part-time? Sabi mo para lang iyon sa mahihirap. Ngayon, hindi mo na pala kinaiinisan. Hindi ako ang nagsabi niyan, puro iyon galing sa may-ari ng lugar. Pwede kang mag-login sa website ng school. Nagpo-post sila roon ng iba't ibang part-time jobs. Anong klase ng trabaho ang gusto mo? Pwede ba ang pagtuturo? Ang barista sa kape ay akma ba? Ang tauhan sa tea shop ay magandang pagpipilian din. Ang bait mo naman, Miss Campus. Part-time din ako. Nakapagtrabaho na ako ng marami, kaya may kaunting karanasan. Parang may masamang espiritu siya. Sinasabi pa niyang maganda ka. Ay, sobrang ayaw niya sa'yo. Pinupuri ka pa niya. Tingnan mo, umiiyak siya ng buwayang luha. Magkakasama naman tayong lahat sa iisang dorm. Hindi maganda ang ganyang pagsasalita. Alam ko na. Grabe, 7 o 8 tao ang may online relationship. Kung ganyang kagaling mang scam si Yuan Zhu, pwede na siyang maging alamat sa Northern Myanmar. Tapos na.
Ang may-ari ng hardin ay nag-alaga pa ng isang lawa ng isda. Lahat ng perang nakuha ay naubos na. Kailangan ko na lang magtrabaho ng mabuti para makabayad. Mabilis na humanap ng part-time na trabaho. Mabilis na magbayad. Mas mabuti na. Anong ginagawa mo? Ang ganda naman ng kapaligiran ng ospital. Hindi ko maintindihan ang buhay ng mayayaman. Nakapaligo na ako, sa wakas ay malamig na. Nakakainis ang taong ito. Sobrang daming tanong. Ang init, kakapaligo ko lang. Naghahanda na akong tumingin ng mga part-time na impormasyon. Biglang nagbago ang tono. Simulan ang pagsasarili. Gusto ko talagang tanggapin, o Diyos ng kayamanan. Pero hindi ko magagawa. Ayokong makulong. Salamat sa iyong kabutihan. Huwag mo na akong padalhan ng pera sa susunod. Pakiramdam ko hindi ito tama. Nag-iba na ng diskarte. Isang hakbang paatras para sumulong. Hindi ba dapat may kaunting tampuhan muna? Paano kung maghiwalay tayo? Kailangan ko bang isauli lahat ng pera sa'yo? Naku, kailangan talagang isauli ang pera. Aysat Vesam, hehi. Nagpapalagay lang naman ako. Gustong-gusto kita, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Inaantok na ako, may klase pa ako bukas. Kailangan kong gumising ng maaga. Good night, Lenzam. Nakakainis talaga ang mga mayayaman. Magaling kumita, galante pa. Pagkatapos ng hiwalayan, pinilit pa akong bayaran ang utang. Kapitalista talaga. Ano na namang kalokohan yon? Siguro nasapian na naman siya. Zisya, pakisabi akong gisingin bukas ng umaga. Sama-sama tayong pumasok sa klase. CJ. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na siya ang nag-anyaya na magkasama sa klase. Sino ang hindi nagpatay ng alarm ang ingay? Mukhang tumunog ang alarm mo. Buhusan mo siya ng tubig para magising. Huwag, pupunta ako para kunin ang cellphone. Anong ginagawa mo? Yung alarm mo, ginising kaming lahat. Oh, natulog ako. May klase na. Huwag nang matulog, bumangon ka na. Hindi mo sinuot pabalik. Hindi ko mabuksan, pwede mo ba akong tulungan? Alainan. Bukas, kung mag-ingay ka ulit ng alarm, mag-ingat ka, hahanapan kita ng tao para ayusin ka. Sige, pasensya na, pasensya na. Sobrang antok lang ako. Hindi ka ba magme-makeup ng buo ngayon? Halos nakalimutan ko ang sunscreen. Ito ay. Binili mo para sa atin ng napakarami. Hindi ka na ba magda-diet? Hindi na mababawasan. Ang kumain ng mabuti, uminom ng mabuti, at matulog ng mabuti ay ang aking pangunahing layunin sa buhay. Zisya, marami kang sideline na pagkakataon. Mayroon bang bagay na bagay para sa akin? Kaya kong gawin ang lahat. May isang tutoring job na i-recommend ko sa iyo. Tingnan mo kung kaya mo. Ang wechat ni Wen Zixia ay orihinal na nakarehistro bilang Jayang Bai Yuanhua. Kailangan itong baguhin agad. Bakit kailangan pang maganda ang hitsura sa pagtuturo? Totoo bang ito ay isang seryosong pagtuturo? Karaniwan, mga bata ang may ganitong mga hinihingi. Kailangan mong kontrolin ang iyong galit. Huwag kang magagalit sa mga estudyante. Dapat kong ituring ang mga estudyante na parang Diyos. Isipin mo na lang ito ng maayos. Sige na, sige na. Malapit na magsimula ang klase, tara na. Ang tagal ko nang hindi pumapasok. Medyo hindi na ako mapakali. Sa hotpot restaurant, 1-0 kada oras ang part-time. Sa milk tea shop, 16 na kada oras ang part-time. Bakit ang hirap kumita ng pera? Hindi pwede, kailangan niyang patuloy na bulahin ang mga kachat niya online. Ngayon ay nakikipaghiwalay na. Hinihingi nila sa akin ang bayad. Saan ako kukuha ng pera para bayaran sila? Kapag nagpadala ng mensahe, agad na lumipat. Hindi dapat tumanggap ng pera. Kung tumanggap, mas lalo akong hindi makabayad. May problema sa isip niya. Tiyak na may problema.
Ang weird naman nito. Ubo-ubo. Ang hina naman ng katawan na to. Sumakay lang ng sasakyan na hilo na ng ganito. Mga 1 kilometro pa. Sa init ng araw na to, kung maglalakad ako, malamang mahihimatay ako sa daan. Tanggapin mo to, tingnan natin kung hindi kita mapatumba. Magmakaawa ka na, masamang tao. Mahal na hari, pakiusap, patawarin mo ako. Ikaw ba ang guro sa remedial? Pumasok ka na, ako si Zoe. Kami lang dalawa dito. Magandang Ginoo. Ako si Yuan Xiaoyu. Sobrang gusto kita. Maaari mo bang patuloy na maging aking espesyal na ate? Pasensya na, maliit na Ginoo. Hindi ako sanay sa ganitong uri ng espesyal na pakikisama. Oh. Susubukan ko. Darating ang araw. Sana ay payagan mo akong maging iyong espesyal na nakababatang kapatid. Pasensya na, guro. Abala ang mga magulang ng bata sa trabaho. Ang nag-interview ay tiyuhin ng bata. Makikita niya ang klase sa pamamagitan ng surveillance. Mag-aral ka lang ng maayos. Naiintindihan ko. Babantayan ko ito. Huwag mo na akong pilitin. Pangit na ang mga binti, nag-ehersisyo pa. Grabe ka naman magpakasipag. Ay, ang ganda. Sobrang taas ng level ng itsura niya. Ano nang pinapanood mo? Remote na interview. Ang ganda ng tutor na babae. Pero hindi siguro siya yung tipo mong simple at inosente. Uy, lumayo ka nga dyan. Amoy pawis mo, naaamoy ko na. Ang isang maliit na Ginoo ay hindi maglalakbay ang isip sa klase, tama ba? Hindi po, nangangako ako bilang isang Ginoo. Ate, gusto kong umihi. Maliit na Ginoo, tawagin mo akong prinsesa na guro. Tinututulan ko. Bibilang ako ng 30 minuto bago ka pumunta. Sige po, guro prinsesa. Kailangan magpa-x-ray ng binti si Young Master Luo ngayon. Pakiusap na pumunta sa gusali ng klinika. Naiintindihan, pupunta ako pagkatapos maligo. Sana masarap ang inyong pagkain. Huwag mong itapon ang pagkain sa sofa. Huwag kalimutang sabihan ang tagalinis na linisin ito ng mabuti. Naiintindihan ko. Babantayan ko ito. May kakaiba, bakit ang tahimik ngayon? Mangyaring manatiling nakaupo at huwag gumalaw. Kukuhaan namin kayo ng DNA sa binti. Titingnan ang kalagayan ng paggaling. Maganda ang paggaling ng buto. Magdagdag ng calcium, magpakasikat sa araw, at huwag masyadong mapagod. Sobrang nakakainis itong batang ito. Walang tigil sa buong oras. Guro prinsesa, gusto kong sumunod sa'yo palagi. Gusto kong makasama ka araw-araw. Yuan Xiaoyu, pwede bang medyo magpakadisente ka? Ang bata-bata mo pa, ang klingi mo na. Bastos na bata. Pasensya na, guro. Masyadong makulit ang bata. Nakapasa sa trial class. Pwede ba sa Lunes ng gabi, 1, 2, 3? Napakabuti, salamat, guro. Ito para sa iyo, sana maalala mo ako. Nasa isip ng mga nagmamahalan, likas na. Tuwing nakikipag-away ako sa maliit na pamangkin ko, pakiramdam ko ay parang bumababa ang aking lifespan. Umalis ka na pala. Sabi ng doktor, kailan ka pwedeng magtanggal ng gips? By the way, hindi ka ba huling nakipag-ugnayan sa online na boyfriend mo kamakailan? Bakit mo ako tinatadyakan? Lu Wenli, para kang si Tek Kaili ngayon. Kapag nagsimula na ang laban, hindi mo ako kayang talunin. Kapag nagkamali ka, nandito si Auntie para sampalin ka. Sinabi niya sa akin na huwag mag-transfer. Hindi na ako tatanggap. Hindi. Pare, may delay ang signal mo. Kakatanong ko lang, ngayon ka pa sumagot. Mukhang nagbago na siya ng landas. Siguradong nakahanap na ng mas mayaman. Nagpahinga na sa masamang buhay. Impossible. Bawasan mo ang daldal. Pakainin ang lalaki. Emosyonal na halaga. Hindi kanya kayang iwanan. Babe, nakita ko today. Anong libro ang libro ng langit? Nakilala kita, handa akong matalo. Itong salita, eksaktong tugma sa mensahe na pinadala sa akin ni Moon Biscuit. Ano ang tinitingnan mo? Tungkol sa pag-ibig. I-share ko sa'yo. Sa pag-ibig, kailangan matutong magpalubag-loob. Kumita ako sa part-time tutoring ngayon. Papalitan ko ang mga boyfriend ko sa online ng milk tea. Maglilipat ako ng tig 16 na sa bawat isa. Isang tasa ay 16 na, 8 tasa ay 128. Sakit sa puso ko. Sa tuwing kumikita ako, pinapainom ko sila ng milk tea. Talagang dapat na akong tawaging pinakamahusay na online girlfriend. Narito na naman. Nandyan na naman ang paglipat ng pera. Ibibigay ko sa iyo ang 16 na. Ibibigay mo sa akin ang 520. Ibenta sa second-hand platform. Babayaran mo ako pagkatapos maubos. Isa-isa tayong makikipaghiwalay. Sobrang hirap ng major sa Ingles.
Hindi ko na ipasa ang level 6. Bumagsak ako sa specialized 4. Paano ako makakapagpabuti kung ganito kababa ang aking kaalaman? Mabuti ba ang iyong Ingles? Kaya kapag may mga Ingles na tanong akong hindi alam, pwede ba kitang tanungin? Maaari ba akong magtanong sa iyo tungkol sa isang bagay ngayon? Sige, sabihin mo. Bakit ang mensahe na ipinadala mo sa akin ay eksaktong kapareho ng video na ito sa internet? Sa'yo, nagbasa ako ng libro buong araw ngayon. Anong libro? Nakilala kita. Handa akong tumaya at tanggapin ang pagkatalo. Naku, sobrang cheesy ng mga linya sa internet. Nahuli na ako. Mahal, lahat ng mga papel ay may plagiarism check. Magaganda ang mga salitang ito. Pumasok sila sa isip ko ng kusa. Nang makita kayo, hindi ko mapigilan ang mga daliri kong sumulat. Maliban sa inyo, sino pa ba ang meron ako? Nakamali ako, sobrang pagod na ako. Ang isip ko ay magulo. Magandang gabi, matutulog na ako. Seth, sobrang nakakatakot. Agad na kumita. Magbayad ka at agad na makipaghiwalay. Balang araw, tiyak na magkakamali. Sumulat ng dokumento para sa pag-aaral sa ibang bansa. Bayad na 200 yuan. Magandang part-time na trabaho ito. Hindi kailangan lumabas. Maari itong gawin mula sa bahay. Mahal, naiintindihan mo ba ang tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa? Marunong ka bang sumulat ng mga dokumento para sa pag-aaral sa ibang bansa? Medyo alam ko. Mahalagang bigyang diin ang motibasyon, karanasan at pagkakatugma. Sobrang pagod ako, matutulog na ako. Kailangan ko pang mag-aral ng mga salita bukas. Dapat lagi mo akong isipin. Sobrang gusto kita. Magandang gabi. Nakatayo na ako, Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga, Muyu. Ayaw kong bumangon, bakit ako kailangang mag-early shift? Sila, 5 bar sa isang linggo. Ako, 5 early shift sa isang linggo. Bakit siya ganun kakislap? Nagmumukha akong maitim at ordinaryo. Lumayo ka sa kanya. Huwag kang magpaka-obvious na mas hindi ka kapansin-pansin. Lumayo ka sa kanila. Kung hindi, mukhang pangit ka rin. Ako ang pinakamaganda. Ako ang number 1 sa pagsuporta sa mga idolo. Kailangan talagang umarangkada ang aking kapatid na si Baoksin. 5 gingbing na numero. 2 wechat na numero. 6 maikling video na numero. Walang dapat mawala. I save, magkomento, bumili ng single. I share at rekomenda, walang dapat kalimutan. Kailangan mag-check-in araw-araw. Magpatuloy ng 1 o 2 linggo. Kailangan talagang tulungan si Bao na umabot sa tuktok. Naglabas ng bagong kanta ang kuya ko. Naipadala na sa grupo. Tulungan niyo akong suportahan. Sige, makikinig ako. Masaya ang ritmo ng kantang ito. Ayos lang, di ba? Pinakamagaling ang kuya ko. Talagang hindi makatao ang ahensya. Nakakainis, dito maganda ang view. Pwede mo ba akong kunan ng ilang litrato? Tulungan mo akong mag-top sa ranking ng 1 linggo, kukunan kita. Walang problema, susunod ako sa'yo. Umatras ka ng 5 hakbang, likod ang kuha. Taas kamay, finger heart, 3, 2, 1. Sa susunod, gamit ko ang kamera ko. Noong mga panahong iyon, nakakuha ako ng napakaraming magagandang larawan sa music festival. Ipinadala ko na sa'yo ang mga larawan. Kahit na ang roommate ko ang kumuha ng mga larawan, hindi ito nagiging mas mababa. Alam ko na, tara na. Malilit na tayo. Ikaw na 1 metro at 7 sentimetro, nakahawak sa akin, hindi ka ba napapagod? Sige na, magmadali na tayo. Pati ang prinsesa ay nag-part-time din. Nabangkarote na ang pamilya. Kaya pala magkapareho ng major. Si Yuday mula sa katabing klase. Masyadong mayabang ang dating may-ari ng katawan. Hindi siya marunong magpakumbaba kapag nagsasalita. Kaya pala may nagtatanim ng galit sa kanya. Nga, kung may alam kang bagay para sa akin, irekomenda mo rin ha. TSA, bakit di ka nalang mag-streaming ng mga malisyosong content? Mabilis kumita ng pera, pinag-isipan ko na. Hehe, may sayad ka. Ang paggawa ng mga dokumento para sa pag-aaral abroad ay kailangan ng isa-isa na pakikipag-ugnayan sa estudyante. Pangunahing responsibilidad ang pag-edit at pagsulat. Kailangan ding i-adjust ang mga detalye ng FE at C. Bukod pa rito, kung medyo mahina ang employer sa akademiko, kailangan ninyong mag-research ng extra para matiyak na profesional at makatwiran ang dokumento. Huwag mo akong baliwalain. Tulong, kumuha ako ng bagong part-time job. Kung may mga bagay na hindi mo alam, mahal, kailangan mo talagang tulungan ako. Kailangan mo talagang kumita ng 200 yuan na ito. Hindi ba? Let us, ikaw na anak ng kapitalista. Hindi mo alam kung gaano kahirap kumita ang mga ordinaryong tao. Huwag mo na akong padalhan ng pera. Sinabi ko na ayokong tanggapin ang pera mo. O baka gusto mong humingi pa ng mas marami. Makipaghiwalay muna, tapos gamitin ang iba para pambayad utang.
Hindi pwede, hindi pwede. Dapat may hangganan pa rin. Ito ang unang beses kong tumanggap ng ganitong part-time. Pagkatapos nitong trabaho, saka palang magkakaroon ng mas marami. Mahalaga rin ang 200 yuan. Wow, ang ganda ng babaeng iyon. Sobrang ganda ng katawan. Sakto na sakto sa panlasa ko. Ah, anong tinitingnan mo? Ipakita mo sa akin, huwag mong hawakan. Wang Xiao, nagkakaroon ka pa ba ng purong online na pag-ibig? Mag-ingat ka, baka ang nasa likod ng larawan ay isang malaking lalaki. Tutulungan kitang magtanong sa eskwelahan. Huwag, naghahanap siya ng part-time job. Kung bigla kang pumunta, magagalit siya. Isang part-time job. Ang kakaiba naman ng hinihingi nila. Hindi ba't sa gilid lang ng labi? Dali, pumasok na sa library para makakuha ng vibes ng mga top student. Kung hindi, aabutin na naman ng hating gabi ang part-time task. Ayos lang, nandito si Muyu. May matalinong tao dito. Sigurado akong makakapagpakatino ako. Kapag tahimik siya, ang kanyang aura ay medyo malinis at banayad. Sobrang boring ng pag-aaral. Siguro hindi ako mahuhuli kung manonood ako ng mga maikling video. Bakit ang bilis ng paglipas ng oras? Hindi naman ako naglaro ng matagal. Mahal, simula bukas ay mag-aaral na ako ng walang sagabal. Kung hindi ako nakasagot agad, nag-aaral ako. Sobrang mahina ang self-discipline ko. Kailangan ko nang umasa sa software para kontrolin ang sarili ko. Sobrang pangit ko talaga. Kapag nabenta na ang mga luxury items, agad tayong makikipaghiwalay. Isang seeking, hindi talaga para sa tao. Ang pagpapatuloy sa kanya ay isa lang libangan para sa pagpatay ng oras. Araw-araw akong nag-aaral at namamahala ng kumpanya. Wala talaga akong oras para intindihin siya. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ah, Moyu. Salamat sa'yo. Muntik na akong matumba ng masama. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Medyo mabigat ka. Halos hindi kita mahila. Kung papayat pa ako, magiging patpat na ako. Ikaw kasi, kulang ka lang sa tangkad. Yung pagtirik mo ng mata, natutunan mo ba kay New Pingpian? Ayaw niya na tinatawag siya sa buong pangalan niya. Sabi sa nobela, si Luo Wenli ay tagapagmana ng mayamang pamilya ngayon. Hindi na siya ordinaryong estudyante sa kolehiyo. May sarili na siyang kumpanya noon pa man. Abala siya sa negosyo habang nag-aaral na pamahalaan ang pamilya. Kailangan pang bantayan ang pag-aaral. Talagang sobrang abala siya. Dahil sa akin, araw-araw siyang binabahan ng mensahe. Kapag hindi siya sumagot, nagagalit siya. Siguradong hindi nakakayanin ni Luo Wenli. Sasabay na siyang makipaghiwalay. Hindi. Kapag nakipaghiwalay siya, agad niya akong papabayaran. Sasampahan niya ako ng kaso. Ihuhulog niya ako sa dagat para pakainin ng pating. Hahanapin niya ako at magiging masama ang kapalaran ko. Bakit ganyan ka? Kung hindi ako ang unang makikipag-ugnayan, hindi mo ako pinapansin. Palagi na lang akong nag-iisa na unang kumikilos. Sobrang hindi patas. Wala kang tunay na gusto sa akin. Ayaw ko na talagang makipagrelasyon sa iyo online. Wala kang tunay na gusto sa akin. Ayaw ko na talagang makipagrelasyon sa iyo online. Hanggang dito na lang muna ngayon. Magbibigay ng abiso sa grupo sa susunod. Bawasan mo ang panonood ng mga maikling palabas. Huwag mong ipilit ang lahat sa isip mo. Ang mga boss na ganito, kapag nagtatrabaho, ginagamit lang ang mga empleyado na parang makina. Walang pagkakaiba sa kasarian. Sa wakas, tapos na ang trabaho. 2 buwan na walang tigil na overtime. Mawawala na ang girlfriend ko. May meeting pa kahit wala ang boss. Sino ba ang laging nag-o-overtime? Napansin niyo ba? Narinig ng boss ang voice message, in love siya. Dati parang walang pakialam sa pag-ibig. Huwag basta magpadala ng voice message na walang kwenta. Sino ba ang magpapasa niyan? Sa text, tamad talaga makinig. Ganito ako kapag nagpapadala ng voice message. Kaya mali-mali ang sagot mo sa akin. Uuwi na ako sa trabaho. Kailan babalik ng bansa ang boss? Nakakainis ang time difference, laging pinapahaba ang oras ng trabaho. Bumili ako sa'yo ng bagong laruan. Gusto mo ba? Masaya ito. Sige, bibili ako ng tiket para sa'yo ngayon. Dumaan ka para pag-usapan natin ng mabuti. Hindi na, ayos na. Kailangan kong mag-aral para sa pagsusulit. At kailangan ko ring mag-part-time. Sobrang abala talaga. Anong paaralan ka sa Kyoto? Mukhang pamilyar ang tanawin sa mga larawan mo. Parang katulad ng sa akin. Kung hindi mo alam, akala mo. Hindi kami katulad. Ah, kaklase. Ayos ka lang ba? May problema. Nanghihina ako, hindi makalakad. Kamusta ka? Tutulungan kitang bumalik sa dorm. Anong nangyari? Nahulog ka ba? Gusto mo bang pumunta sa klinika? Sino ang nangbuli sa'yo? Pupuntahan ko siya at papaluin. Hindi, maliit na sugat lang ito.
Mga kapatid, magpalipat-lipat kayo, natatakpan ang liwanag. Nadapa ako at tinulungan ako ng kaklase. Halos pareho lang ang paaralan. Saan ka naman nakakita ng ganun? Talaga namang matalino ka, kaklase. Tinanggap mo ang pera, tapos pinasama mo ang roommate mo sa ospital. Ayan na naman, basta-basta na lang nagpapadala ng pera. Sino ba ang makakatagal niyan? Salamat, mahal. Hindi ko tatanggapin ang pera. Pero tatanggapin ko ang iyong malasakit. Maliit na sugat lang ito. Hindi na kailangan pumunta sa ospital o mag-abala. Pumili ka ng kulay. Bibilian kita ng relo. Babantayan kita sa pag-aaral. Gagawin mo akong baliw. Pera at regalo na naman. Mahina ang aking determinasyon. Walang kailangan bilhin para sa akin, ayaw ko tanggapin. Hindi mo ba sinabing mag-aral ng mabuti? Bumili ng Apple Watch para masubaybayan ang progreso sa pag-aaral. Nakapag-transfer na ako ng pera sa'yo. Huwag ka nang magalit. Parang may katotohanan. Ilalagay ko ang cellphone ko sa bag. Magsusuot ng relo para makapag-concentrate sa pag-aaral. Maaari rin akong tumanggap ng tawag at magbayad. Hindi ba't natigil ko na ang paggamit ng cellphone? Pero pwede ko namang bilhin iyon ng hulugan. Ayoko nang gumastos gamit ang pera ng kachat ko. Hindi pwede yan. Bibilhin ko na lang ang relo ko. Hindi mo na kailangang gumastos para sa akin. Tanggapin mo ang pera, basta mag-aral kang mabuti, hindi mo na kailangang bayaran. Kapag hindi mo nagawa, saka mo lang ibalik ang pera para sa relo. Pwede pala yun. Sobrang bagay ito sa akin. Napili ko na. Gusto ko ng pink. Kailangan ko nang tapusin agad ang application essay ko. May tutoring pa ako bukas. Kailangan ko pang gumawa ng plano, ang dami kong ginagawa. Gusto mo ba? Bakit ka nandito at hindi bumalik sa klase? Wala kang takot na sabihin ng guro sa mga magulang. Pwede bang huwag nang pag-usapan ang mga nakakabadrip na bagay? Nag-leave ako. Kahit malaman ni Gianni. Wala namang masyadong masasabing masama. May isang skiing competition na kailangan kong salihan. Tama lang ang dahilan ko para mag-leave. Nagsasalita na naman ako sa online na kadete. Magkita tayo. Ang magandang babae ay makikita. Ang lalaki ay i-block. Lahat ng ingay ay tungkol sa mga problema sa pag-aaral. Umiiyak at nag-spam. Yung 200 yuan, siya ba ang kumita o ako? Maglaro tayo ng isang laro. Ako ang magbubukas ng kwarto. Maghanap ng 2 tao para makalaro. O kaya't maghanap ng kaibigan para makalaro. Sige lang, wag lang masyadong mahina. Maglaro para makapagpahinga ng kaunti. Pero baguhan ako. Baka hindi ako magaling. Baguhan siya. Huwag masyadong maingay. Baguhan ka, huwag kang maging pabigat. Sobrang inis ako sa mga baguhan. Baguhan ako. Kung hindi ko magawa ng maayos, huwag mo akong pagalitan. Buksan mo na ang mikropono. Hindi ko alam kung paano. Tutulungan kita, titingnan ko ang sitwasyon. Mga kapatid, bubuksan ko na ang mikropono. Maglaro muna tayo ng kaunti. Kung maingay kami, sabihin nyo lang. Kailangan ba ng tutorial para sa mga baguhan? O direkta na sa laban? Grabe, ang ganda naman ng tunog na to. Gumagamit ba ng voice changer? Gagawa muna ako ng mga misyon para makakuha ng damit. Kasi wala akong kagamitan. May sakit ka ba? Huwag mag-team fight, gawin mo na lang ang mga newbie quest. Nandito kaming lahat naghihintay para makipag-date. Lumayo ka, huwag mong sakupin ang pwesto sa laro. Balik-balik lang, ano man ang sabihin mo, babalik sa'yo. Kung ayaw mo, umalis ka na. Nahati ang daliri mo. Hindi mo matype ng maayos. May sakit ka ba? Nawawala ng oras ang lahat. Hindi mo pa nalunok ang kinakain mo. Kahit sa screen, naamoy ko na ang amoy. Kapag nagmura ka ulit, hahanapan kita ng tao. Kung may lakas ka, huwag kang magtago sa likod ng screen. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Kung makakasalubong mo ako sa laro, malas mo na. Kapag nagmura ka ulit, pupunta ka na lang sa inidoro. Huwag kang mandiri dito. Ano ngayon kung nagmumura ako? Sino ba ang minumura mo? Walang kwenta yung pagmumura mo. Kung ayaw mo na, umalis ka na lang. Ang dumi ng bibig mo, di ka ba nagsipilyo? Makati ba bibig mo, dilaan mo na lang ang inidoro. Nakikiusap ako, tigilan mo na ang pagsigaw dito. Huwag makipagtalo sa kanya. Ipagpatuloy ko ang aking mga gawain. Hindi ba't nagpapanggap siyang mabait dati? Yung masunurin at mabait na babae. Bakit nagbago na siya? Napaka-iritable, konting bagay lang nagagalit. Noon ay napakamahinhin niya. Ngayon parang pusa na nagagalit sa maliit na bagay. Naiintindihan ko na, itong maliit na biskwit ay hindi talaga lalaki. May matinding ugali, madaling mawala ng atensyon. Kapag pinagsabihan, agad na humuhupa. Mukhang medyo tanga-tanga. Kapag pinipilit, agad na nagagalit. Kapag may magandang tanawin, nakatayo at nag-screenshot ng mabilis. Walang pakialam sa mga kasama sa koponan. Sa ganitong ugali, wala siyang kakayahang mandaya. Sa pinakamasama, matakot siya at tuwid ang kanyang usapan. Magsasalita ng kaunti at agad magagalit. Sobrang mahirap pakisamahan, di ba? At handa pang magpasensya para aliwin ka. Nagsimula ng usapan. Ang paghingi ng bagay sa malikot na paraan ay talagang nakakapagod. Ang batang ito ay umaasa lang sa kanyang magandang mukha. Kung hindi, matagal na siyang pinagsabihan ng iba.
O kaya naman, dahil sa kanyang magandang itsura, pinapabayaan siya. O dahil sa malambing niyang boses, pinapansin siya. Sa susunod, hindi na ako makikipaglaro sa kaibigan mo. Sobrang nakakainis siya, walang tigil sa pang-udyo. Sobrang nakakainis, pareho lang kayo ng iniisip. Kaya, saan ka ba talaga nakatayo? Nasa panig ng tama. Hindi dapat mag-aksaya ng oras. Dapat tapusin agad ang dokumento. Uy, may part-time job, gusto mo ba? Ano yun? Anong trabaho? Hindi ako tutulong sa'yo ha. Sa fan group, may nag-share ng trabaho. Kung may bakante sa ibaba, hindi ka naman makakakuha. Ano ba talaga ang ginagawa? Pumunta sa airport at magpanggap na tagahanga na sumalubong. Normal na gampanan ang 150. Gampanan ng mas mabangis ang 200. Sakto, kailangan ko rin pumunta. Sabay tayong sumakay ng taxi. Maaari tayong magtipid sa gastos. Ako na lang ang gaganap bilang pinakamasigasig. Ang mahal ng taxi. Sumakay na lang tayo ng bus. Hindi pwede, ang init-init ngayon. 2 oras ang biyahe papuntang airport tapos 2 beses pa magpapalit ng bus. Kung gusto mong ma-heat stroke, ikaw na lang. Sige na nga, dati pa naman pakiramdam ko may mali sa kanya. Ngayon, pareho pa rin. Pero napansin, na parang mas nakaka-connect na siya sa realidad kamakailan. Sobrang konti naman. Bakit siya, mas marami pa kaysa sa akin? Galing ako sa probinsya. Akala ko sa lungsod, makakakain ako ng maayos. Pero mas masahol pa kaysa sa bahay. Ang laki ng pagbabago kamakailan. Sobrang saya ko nang makakuha ng part-time job. Parang lahat ng pusa sa daan ay tumatawa. Bakit ka palaging naglalaban ng mga kumot ngayon? Sobrang amoy ng pawis, di ba? Bakit ang dami ng nalalagas na buhok mo? Baka kulang ka sa nutrisyon. Anong ibig mong sabihin dyan? Wala namang ibang ibig sabihin. Kung marami kang nalalagas na buhok, pwede kang mag-supplement ng vitamin o bakal. Ayun. Mas tutulungan kitang tingnan ang part-time sa hinaharap. Ay Salamat, Pingping. Ang bait mo talaga. Sa mga araw na ito, unti-unting nakabenta ang second-hand platform ng ilang mga luho. Halos sapat na ang pera. Una, makipaghiwalay na tayo. Sa wakas, tapos na. Panahon na para kumain ng hapunan. Tapos na ba? Naghihintay na si Muyo sa kantina. Darating na kami. Kakabasa ko lang. Tara na. Ano ba, may nakadikit ba sa mukha ko? Nakita mo ba ang aking kagandahan? Haha, ang weird naman ng kanyang sense of humor. Parang kailangan mo ng pera, hindi ba? Hindi ba halata na mahirap ako? Walang nakakapansin. Talagang mahirap. Bilisan mo, hindi na makapaghintay ang sasakyan. Dahan-dahan ka, hindi na ako makatakbo. Sa wakas, nandito na kayo. Kung na-late pa kayo, aalis na sana ako. Ilang beses na akong pinapabilis ng gwardiya. Pasensya na. Talagang nagmamadali ako. Nakaschedule ako ng 1-0. Sino bang dapat sisihin, ikaw na maaga? Kailangan talagang gampanan ng maayos. Kailangan makuha ng maayos ang 200 pesos. Umiti ka, huwag kang magmukhang masungit at magmalaki. Naiintindihan ko. Julie, mahal kita. Pinakamaganda ka sa mga artista. Sobrang gusto kita. Ang ganda ng babaeng ito. Ang ganda ng katawan. Sino ba talaga ang bituin, ang laki ng dibdib? Talagang kapansin-pansin. Pupunta ako para magbigay ng business card. Kung magugustuhan ako ng ganitong kagandang babae, talaga bang sikat na ako? Bata, nakikita kong may potensyal kang maging bituin. Kung interesado ka, makipag-ugnayan ka sa amin. Sige, salamat. Pag-iisipan ko ito. Siya pala. Guro ni Yuan Xiaoyu. Medyo interesante. Dumating na ba ang Apple Watch? May isang express delivery mula sa Shanfeng. Nagmamadali akong pumasok sa klase, hindi ko nakuha. Wah, ibinalik na naman ang aking dokumento. Sabi, masyadong maikli. Nagawa ko ng mataas at maganda ang mga bagay na iyon. Ano pa bang gusto nilang isulat? Mahirap talagang kumita ng 200 yuan. Kawawang batang babae. Tulong, wala akong ginagawa. Nasa wala akong ginagawa. Tulungan mo akong mag-isip kung paano ito babaguhin. Talaga namang napakialamero ako.
Pinadala ko sa'yo ang contact niya. Idagdag mo siya, siya ang gumagawa ng mga dokumento. Kung may tanong ka, diretsong itanong mo na lang. Naiinis ka na ba sa akin kaya ayaw mo na akong tulungan dito? Sige na, tama na. Umiiyak ka na buong daan, hindi ka ba napagod? Tapos na, tapos na. Malilet na tayo, tara na. Anong nangyari sa mata niya? O, anong isinulat niya? Binalik ng ahensya para muling isulat. Umiiyak siya sa daan. Hindi naman dapat ganun. Umiiyak lang dahil dito. Nagawa ko na rin ang ganitong part-time dati. Gusto mo, ipakita ko sa'yo. Hindi na, may nahanap na akong profesional na guro. Tinulungan ako ng kaibigan ko. Ayos na. Mga bes, pagkatapos ng klase pupunta ako para kunin ang delivery. May gusto ba kayong ipasabay na painit? Wag na, hindi nakakain si mama. Hindi ba sinabi mo kahapon magdadayat ka? Ang tamang pagkawala ng 3 pagkain ay hindi ka magiging malnourished. Ano pa ang masasabi mo? Ang buhay ay tungkol sa magandang pagkain, magandang inumin at magandang tulog. Hindi ka ba madalas na hindi kumakain? Gusto ko sanang kumain. Ngunit ang may-ari ay palaging nagdadayat. Ang mga nakagawian sa buhay ay nakatakda na. Kahit na kumain ng kaunti, parang hindi ako komportable. Masakit ang tiyan, hindi makatulog ng maayos. Nakuha ko na ang relo, ang ganda. Bro, anong nangyari? Naging addict na sa online na pag-ibig. Ayusin mo ang sarili mo. Tinawagan na ako ng paaralan nyo. Kailan pa ako naging magulang mo? Sige, tawagin mo akong itay para marinig ko. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mong mag-aral ng mabuti? Para mas mabantayan kita at maging mas disiplinado. I-login mo ang account ko sa iyong cellphone at smartwatch. Para mas madali akong makapagbantay. Hindi na, may account na ako. Kung gagamitin mo ang sayo, maapektuhan ang iyong privacy. Hindi ba tayo magkasintahan? Normal lang ba ang mag-share ng account sa magkasintahan? O may tinatago ka? Mahal, iniisip ko lang ang kabutihan mo. Natatakot akong ma-offend ka sa iyong privacy. Gusto ng ibang mga lalaki na may pribadong espasyo. Ibang mga lalaki. Ang galing mo naman. Sige, aakyat na ako. Hindi ka kamukha ng dati. Siyempre, hindi ako kamukha ng dati. Pati ang puso ko, hindi na katulad ng dati. Kung okay ako, parang may mali na. Nahuli mo ako. Hindi ako at ang mga litrato na ipinadala ko, hindi ako iyon. Mas maganda ako. Alam ba ng nobyo mo kung anong ugali mo kapag nasa likod ng telepono? Ganito ka ba talaga? Anong problema mo? Bakit ang hilig mong umisi ng malamig? Puro laro, mahina ang konsentrasyon. Baka nagkakalokohan ka na naman. Malay mo, may iba ka ng kachat online. Kung ayaw mo na ng online relationship, pwede mo namang tapusin kahit kailan. Basta't huwag lang mangloko. Alam kong may ilang online na kaibigan ako na nakaabang. Kaya basta na lang akong nagsasalita. Unahin ko munang mapanatili ang kalmado niya. Haha, hindi naman ako gagawin yan. Masyado kang mabait. Paano kita lolokohin kung ganoon? Walang ibang tao na nagbibigay sa akin ng ganito karaming pera tulad mo. Kaya nga, hiwalay na tayo ngayon. Hindi ba pwedeng hindi bayaran ang pera? Ano sa tingin mo? Anong problema niya? Gusto lang niyang magtanong pabalik sa iba. Hindi kinakabahan, hindi nagmamadali. Walang pagmamadali, sundin lang. Mag-login sa kanyang account. Para hindi siya magduda. Isara lang ang cloud sharing. Hindi ito makakaapekto sa paggamit. Napakabait mo sa akin. Walang nagpakita sa akin ng ganitong kabaitan. Paano ko naman kayang makipaghiwalay sa'yo? Kung makikipaghiwalay tayo, saan ako hahanap ng katulad mong boyfriend? Ano nang ginagawa mo? Nagsiselos ka na naman. Isang araw sa buhay ng mayayaman. Ako, nalulubog sa utang at nagtitipid. Ikaw, anong kinakain mo? Wala, mainit ang panahon, wala akong gana. Magta-transfer ako ng 30 yuan para sa milk tea mo. Tanggapin ko na lang ang maliit na halaga na iyan. Siguro ito na ang unang pagkakataon ni Luo Wenli na magbigay ng ganitong kaliit na red envelope. Ito ang unang pagkakataon ni Luo Wenli na magbigay ng ganitong kaliit na red envelope. Ang ganda ng paglubog ng araw. Maglakad-lakad at pumili ng mainit na oden. Dagdagan pa ng sorbetes. Linisin ang mesa para mas masarap kumain. Kailangan kong ipadala ang mga larawan ng pag-check-in sa kanila ng maayos, hindi dapat magkamali. Unahin ang pagpapadala sa unang tao para mapanatili ang aking pangkaraniwang pagkatao. Gawin mo ring pareho ang pangalawa. Para hindi mahalata, naipadala ko na lahat. Matagumpay na natapos ang online na ligawan ngayong araw. Huwag kalimutang umuwi agad pagkatapos mong mamili. Susunduin kita mamayang gabi. CJ, bye. Hindi ba iyon si Yuzai? Bakit parang sobrang lapit nila ni Zhao Chen? Parang nakakabahala. Mas masarap kung malinis pagkatapos kumain. Pumunta tayo sa supermarket para maglibot. Tingnan kung may iba pang gusto nating kainin. Mas marami ang laman nitong brand na ito. Mas mura ng ilang sentimos yung brand na iyon. Mga kaklase, pakiluwag naman. Bakit ikaw? Tama na, wala akong sideline. Ipinakilala ko sa iyo.
Huwag kang humarang. May relasyon ka ba kay Zhao Chen? Bakit mo ito tinatanong? Wala kang pakialam. Hindi siya mabuting tao. Pinapaasa ka lang niya habang nililigawan ang ibang babae. Hindi totoo, hindi siya ganun ang tao. Buti na lang hindi nahulog ang ice cream. Sobrang bastos naman. Ang hirap talagang pakisamahan ang mga babaeng in love. Ayusin mo ang pananalita mo. Huwag mong gamitin ang itsura mo para magdulot ng gulo. Tumulong ka na nga, nasaktan ka pa. Sobrang inaapi ako. Si Zhao Chen ay araw-araw na nagpapadala sa akin ng mensahe. Maaari ko bang sabihin ito ng direkta? Ang mga lamok sa dilim ay sobrang mapanganib. Nakapagsuot ako ng palda at tinuklaw ako ng maraming beses. Kailangan kong makahanap ng pang-alis ng lamok. Kung hindi, magdurusa pa ako. Nagbago na ang panlasa ni Zhao Chen kamakailan. Paano siya nagustuhan si V? Si Ai ay mukhang napaka-ordinaryo. Hindi siya kasing ganda mo. Paano siya nagustuhan ni Zhao Chen? Tama. Noong una, si Zhao Chen ay nagtanong ng mga bagay na may pag-ingat. Sa ganitong kagandahan, hindi mabuti si Zhao Chen. Tama ka, tama ka. Talagang hindi lang ako ang nag-iisip na mapagkunwari siya. Hindi maanghang. Sobra akong busog. Ano bang nangyari sa paglinis ng sahig? Talagang kapag naisip mong mag-aral, walang katapusang trabaho. Walang katapusang lakas. Pagkatapos ng trabaho, pawis na pawis. Malagkit. Bilisan mo na ang paghugas ng damit. Maligo ka na rin para maging presko. Pagkatapos maligo, humiga at manood ng video habang may hangin. Sobrang saya nito. Magpahinga ka ng mabuti, sandali na lang. Kailangan mo ring magpahinga. Pagalingin mo ang sugat sa binti. Hindi magandang laging nakakapanglimpinhin. Sino ito? Ang weird naman ng note na iniwan ng dating may-ari. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba sasagutin ang tawag? Yan, abala ka ba ngayon? Ina ng dating may-ari, si Chen Yurong. 5 taong gulang siya nang naghiwalay ang mga magulang niya. Pareho silang nag-asawang muli. Lumaki siya sa bukirin kasama ang kanyang lola. Sinasalungat niya ang kanyang mga magulang. Napakataas ng kanyang paggalang sa sarili. Kahit gaano pa kahirap, ayaw niyang gumastos ng kahit 1 sentimo mula sa kanila. Ang huli naming pag-uusap ay pagkatapos ng pagsusulit sa kolehiyo. Pinayuhan niya akong pumunta sa Kyoto. Pinagsabihan niya ako ng matindi. Wala na kaming komunikasyon. Si Yan ay kaarawan ng mama sa linggo. Maaari bang makasama ang mama sa pagkain? May part-time job ako sa katapusan ng linggo. Hindi ko maintindihan ang pagnanasa ng orihinal na may-ari. Ngunit nakikita ko ang ilang bahagi nito. Mas lalo akong nagiging malamig sa aking sarili. Mas matindi ang pagnanais ko sa pagmamahal ng pamilya sa kaibuturan. Sino ba yan, nakakainis? Haha, nagbayad na ng sahod. Part-time na pagsusulat ng mga dokumento para sa pag-aaral sa ibang bansa. Nakatanggap na ako ng 200 pesos. Salamat sa propesor na inirekomenda mo. Itong 16 na pesos para sa milk tea mo. Salamat. Mas nakakapagod pa ang kumita ng pera para sa milk tea kaysa sa mga proyekto na worth milyon. Gusto mo bang uminom ng milk tea? Yung tanga, kasing dami ng kamay at paa. Iwasan mo, uminom ka. Gusto ko ng strawberry boba tea na may buong asukal. Uy mga kapatid, nag-graduate na kayo, ano? Anong plano nyo? Gusto kong mag-exam para maging guro ng English. Gusto kong mag-aral muli sa graduate school. Nakapag-isip na kayong lahat. Hindi pa ako nakapag-isip ng maayos. Ako rin, hindi pa ako nakapag-isip ng maayos. Kung hindi tayo makabalik, kailangan pa nating magbayad ng utang. Kung malaman ni Luo Wenli ang katotohanan, baka mapahamak tayo. Talagang kailangan ng magplano para sa hinaharap. Gustong manatili sa Kyoto. Maraming oportunidad sa trabaho dito sa malaking syudad. Kumusta ang pag-aaral mo ngayon? Ilang artikulo ang namemorya mo? Gumawa ka ng review ng pag-aaral mo. Mag-ulat ka. Ngayon, nag-aral ako ng English reading, grammar, at listening. Namemorya ko ang 3 maikling artikulo. Natapos ko na rin ang mga salita. Sa totoo lang, nabasa ko ng mabuti. Ipapadala ko agad sa iyo ang pamagat ng libro at ang mga gawain. Tiyak na walang katamaran. Maaaring magdagdag ng kaunti bukas. Mag-aaral ka ba o magtatrabaho pagkatapos ng graduation? Kailangan magtrabaho, maghanda para sa autumn recruitment sa susunod na semestre. Mag-internship sa summer. Huwag mag-aksaya ng oras sa summer. Pumunta sa kumpanya ng pagsasalinwika upang makakuha ng karanasan sa praktikal na kalakalan. Kailangan mong magkaroon ng layunin. Para sa campus recruitment, maghanap ng internship. Wala akong alam. Hindi ko pa nakuha ang level 6. Kailangan ko pang ulitin ang level 4. Ayaw ko nang isipin ang iba pa. Sisi mo, nag-aalala na ako dahil sa sinabi mo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog sa gabi. Dahan-dahan lang tayo. Hindi mahirap ang level 6. Kung di pumasa sa level 4, hintayin na lang ang huling taon para sumubok ulit. Ang level 8, basta sundin mo ang plano ko, papasa ka. Sige, susundin ko lahat ng sinabi mo. May super talinong estudyante na nagbabantay sa akin. Libre na nga ang one-on-one, sobrang swerte ko pa. Punong-puno ng seguridad. Ang mahalaga ay libre pa. Agad na maghanap ng part-time job para kumita ng kaunti. Kung hindi, talagang hindi ko na kaya.
Tingnan kung may mga trabaho na hindi nakakasagaba sa pag-aaral at masipag. Part-time na barista tuwing weekend. Pagsahod ng 28 yuan kada oras. Kailangan ay buong araw tuwing weekend. Hindi ba't ito ay talagang ginawa para sa akin? Sobrang bagay na bagay ito sa akin. Kaya mo bang makapanayam bukas? CJ, kaya't itakda natin ang panayam bukas ng umaga sa 1:00. Sisikapin kong dumating ng maaga. Pingping, pakidala ang aklat pabalik sa dormitoryo. Pupunta ako sa City Port at diretso. Sige na, babalik ako at bibigyan kita ng 2 inihaw na sausage. Dapat sana ay magda-diet ako. Para hindi masayang ang pagkain. Tatanggapin ko na. Pakiusap, Pingping, tulungan mo akong dalhin ang libro pabalik. May klase ako sa tutor. Isama mo na rin ako sa inihaw na sausage. Bibigay kita ng sorbetes. Perpektong kombinasyon ng mainit at malamig. Maligayang pagdating. Ano po ang nais ninyong orderin? Ang ganda mo naman. Hello, nandito po ako para mag-apply bilang part-time na staff. Mag-a-apply ka pala. Sandali lang po, tatawagin ko ang manager. Nasa bodega siya, nag-imbentaryo. Manager, tingnan mo, hindi kita niloko, di ba? Sabi ko, sobrang ganda niya. Tama ba? Alainan. Nandito ka ba para sa interview? Maaasahan bang makakapagtrabaho ka ng 8 oras tuwing weekend? 18 kada oras. Babayaran ka tuwing 15 araw ng buwan. Sige, pwede akong mag-birsi sa trabaho. Pagkatapos ng 1:00, magtataksi ako pabalik para pumasok sa klase. Sige, Yuxia, ikaw ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala, kapag pinatri ka na, pasado ka na. Sinabi na ng boss dati, na gusto niyang gawing sikat na calf ang shop natin. Kailangan natin ng mga magandang staff, para maging mukha ng calf. Miss, pwede bang mag-add ng WeChat? Order ng kumpanya sa itinakdang oras. Sir, pwede po kayong mag-add ng WeChat ng aming tindahan. O kaya sa mini-program ng food delivery app. Pwede kayong mag-order sa alinman. Para hindi madaling magkamali sa accounting ng tindahan. Sanay na ako dito. Araw-araw nangyayari ito. Pwede mong tanggihan lahat. Xiaoyu, kailangan mo pa ring i-add ang WeChat ng mga customer. May ilang customer na mas gustong mag-order direkta sa WeChat. Ayaw nilang umorder sa delivery app. Mawawalan ka ng maraming order kung ganun. Boss, ayaw ng boyfriend ko na basta-basta akong mag-add ng ibang tao sa WeChat. Masyado siyang possessive. Iisa lang ang ginagamit naming account sa cellphone. Tinitingnan niya ang WeChat ko kahit kailan. Bata ka pa, huwag masyadong maging obsessed sa pag-ibig. Sinabi ng boss ko tungkol sa pagiging independent na babae. Pero hindi naman sinabi na kailangan mag-add ng customer sa WeChat ang independent na babae. Hindi mo ba alam gamitin ang app ng delivery kahit nagtatrabaho ka? Kung ganoon, huwag ka na lang uminom ng kape. Hindi ba mas masarap ang libreng inumin sa opisina? Miss, tapos ka na ba sa trabaho? Ihahatid na kita. Ito ang calling card ko. Magdagdagan tayo sa WeChat. Pasensya na, nakalogin ang WeChat ko sa computer ng boyfriend ko. Hindi convenient. Halos 2 oras pa lang akong nakatayo pero pagod na ako. Nag-aaral ka, may memorya ka pa. Nabanggit ko kahapon na may interview ako para sa part-time job ngayon. Nakalimutan mo, babalik na ako sa klase. Mag-aaral ako ng maayos mamaya. Anong part-time, nakakapagod ba? Trabaho bilang part-time na cashier. 28 pesos ang oras, kailangan magtrabaho ng 8 oras bawat araw tuwing Sabado at Linggo. Walang trabaho na hindi nakakapagod. Pero kung para sa marami, mas madali na ito para sa akin. Nagtatrabaho pa rin sa tindahan, nagdadala ng mga plato. Sa tono ng boses, parang may hinanakit. Mukhang kawawa talaga. 100,000, sobrang labis naman yan. Gamitin ito para subukan ang mga leader. Masakit man, ibabalik ko. 50 pesos para bumili ng maliit na cake para sa sarili mo. Salamat, hindi na ako magdadalawang isip. Kapag nakuha ko na ang sweldo, uminom tayo ng milk tea. Nandito na ako sa paaralan. May padala bang kailangan mong tulungan kunin? Dadaan lang ako sa post office. Tulungan mo akong kunin ang package ko mula sa Guzi. Salamat, prediksyon. Tutulungan kita. May klase kayo mamaya. Kung gusto mo, tutulungan kitang dalhin ang payong. Nakakaawa ka naman ganyan. Kung hindi lang siya abala, talagang gusto niyang tusukin ka ng payong. Ano bang nahulog mo? Wala akong nahulog. Hindi mo na ba kailangan ang dangal mo? Ayos lang, basta masaya ka. Hehe, lumayo ka sa akin. Huwag mong hayaan si Yuzai na magkamali ng akala na may relasyon kayo. Hindi ba kayo nagdi-date? Magkaibigan lang kami, walang iba. Lumapit ka pa. May gusto akong sabihin sa'yo. Umalis ka dyan, walang kwentang lalaki. Bakit ka tumatakbo ng ganun kabilis? May multo bang humahabol sa'yo? Salamat, kahit nalati ka, isang saglit lang yan. Hindi ka naman kakainin ng guro. Mas nakakatakot pa sa multo. Anong multo, may kakainin ba? Gutom na ako, umuungol na ang tiyan ko. Si Zhao Chen na nag-aaral ng computer science ay nangingisda.
Sabay na pinapansin ako ng walang hiya. Sobrang labis na ito. Talagang walang kahihiyan. Binabansagan niyang skumbag ang iba. E di siya rin naman yun dati. Ngayon, ayos lang. Bakit? Ano ang masama sa pagbati ko sa iba? Nasira ang makeup ko, pero may bagay pa rin sa mukha ko. Dati, siya talaga ang reyna ng dagat na palaging nang aakit ng tao. Bakit bigla na lang siyang naging mabait? Nakakatakot talaga. Kailangan kong bumili ng itim na dugo ng aso online para maalis ang malas. Huwag magdala ng mga kalat sa dormitoryo. Nakakaapekto ito sa pahinga. Ipinagtabuyan na siya sa dormitoryo. Talagang natatakot ako na bigla siyang magbago ulit. Kailangan maging maayos ang samahan sa dormitoryo. Dapat magkaisa, huwag magbitiw ng mga walang kapararakan. Baka marinig niya, masama iyon. Talagang nagbago na ako. Isipin niyo na lang na wala na ako sa nakaraan. Wala na ako dito. Ang hula ngayon ay bagong simula. Hindi na ako gagawa ng mga kalokohan dati. Lahat ng masamang bagay ay gawa ng orihinal na may-ari. Wala itong kinalaman sa hula na dumating sa akin. Ayokong akuin ang kasalanang ito. Ting-ting, pakiusap, dalhin mo ang libro pabalik sa dormitoryo. May klase ako sa tutor na kailangan kong puntahan. Wala na akong oras para bumalik, salamat. Kailangan ko nang magpataba. Hindi na ako pwedeng pumayat pa. Kapag pumayat pa ako, lulubog na ang mukha ko. Nakakatakot na. Sige, bibigyan kita ng isang fried chicken leg bilang reward. Kumain ka pa ng marami para tumaba ka. Huwag ka nang malungkot, mainit kasi kaya wala kang ganang kumain. Sa mga nakaraang araw, nabawasan pa ako ng 2 kilo. Kapag pumayat pa ako, baka magka-insecure na ako. Pero sobrang oily ng fried chicken leg na ito. Talagang hindi ko kayang kumain. Ayos na, hindi ko kayang kumain. Sobrang oily. Kumain ka na lang. Salamat sa iyo. Pingping, hindi ka ba nagsabi na gusto mong magbawas ng timbang? Sama-sama tayong mag-ehersisyo. Makatutulong ito sa pagbawas ng timbang at pagpapalakas ng katawan. Ang saya, di ba, Moyu? Ang hirap ng pag-aaral mo araw-araw. Pero hindi rin pwedeng hindi mag-ehersisyo. Kailangan mo pang mag-exam para sa graduate studies. Ang kalusugan ay kayamanan. Siguradong kailangan nating mag-ehersisyo ng mabuti. Sumama ka rin sa amin sa pag-ehersisyo. Sige, hintayin mo akong matapos kumain, bukas kakainin ko ng kaunti. Kasama ng ehersisyo. Siguradong papayat ako. Ayos, hihi. Sa totoo lang, sa tingin ko rin. Minsan, ang pag-ehersisyo ay talagang nakakabuti. Uy, Muyu, pwede ba tayong mag-jogging papunta sa library ngayon? Gawin nating warm-up. Pagdating sa dorm mamaya, mag-crunches tayo. Nakakatulong sa digestion at sa katawan. Pwede nang magsimula. Uminom ka ng kaunti lang, huwag malaki. Hindi maganda sa tiyan ang uminom ng maraming tubig pagkatapos mag-ehersisyo. Madaling makaramdam ng hindi komportable. Tara, mag-ehersisyo tayo. Magsimula tayo sa pag-abdominal crunch. Gikan. Mahal, manonood muna ako ng mga maikling video. Naghahanda akong mag-ehersisyo kasama ang aking roommate. Maghanap ng video online para sa bayan. Hindi ito panonood lang ng video, ha? Sinasalamin ng aking part-time job ito. Huwag magbula ng kasinungalingan. Ang taas at timbang mo ay 1 metro at 78 kilo. Kailangan mong magbawas ng timbang. Papalitan ko ang nutrisyonista para gumawa ng 3 pagkain at ehersisyo para sa iyo. Bawiin mo ang sinabi mo kanina. Sobrang payat mo na. Mahilig ang mga kabataan sa walang isip na pagbabawas ng timbang. Akala ko rin ay pareho ka sa kanila. Tumingin sa taas at timbang, hindi naman siya mataba. Sa halip, sobrang payat na. Mokyo ay karaniwan lang. Sundan ang aking galaw at gumawa ng isang set. Ay naku, hindi ko na kaya. Ayoko na. Sumuko na ako. Gagawin ko pa ng 20, tapos pahinga ng 20, 19, 18. Malupit. Ang galing ko. Sobrang pagod, basa ng pawis ang buong katawan. Pero pagkatapos mag-ehersisyo, ang saya at ang gaan ng pakiramdam. Tapos na akong mag-ehersisyo. Pwede ba akong bigyan ng gantimpala na manood ng maikling video ng kalahating oras? Hindi naman siguro labis, di ba? At saka, naisip ko, ay, nakakatuwa itong bagay na ito. Matapos ang kalahating oras, maliligo na ako. Matututo ako mamaya. Sobrang malamig na tao. Tama lang ang oras. Sobrang masipag ni Moyu. Bawat araw, libro lang ng libro. Sobrang antok, hindi makatulog. Mag-aral pa ng 10 minuto. Anong oras ka gigising bukas ng umaga? Ano nang meron sa 6:30? Pakiusap, gisingin mo ako. Baka hindi ako magising ng alarm clock ko. Yung alarm clock mo para sa amin talaga. Ang ingay, hindi kami makatulog. Pero ikaw, hindi ka magising. Natapos ko na ang mga aralin ko ngayon. Maghahanda na akong matulog. Kailangan kong mag-part-time bukas. Ngayon, may nakilala akong isang tao na ang pangalan ay Zhao Chen. Sabay niyang nililigawan ang ilang babae. Curious ako, ano kaya ang iniisip ng mga lalaki kapag ganito? Hindi ko pa naranasan ang ganitong sitwasyon. Baka sinusubukan lang ng kabilang panig. Isang pag-iisip na maaaring magtagumpay. Kung siya ay talagang mahusay. Mas mataas ang sansa ng tagumpay. Gusto mo bang magkita?
Nagsimula na naman ang taong ito. Palagi na lang niyang sinasabi na magkita. Matagal na tayong nag-uusap, hindi ka ba curious sa hitsura ko? Basta't hindi ka naman mataba. Mukhang medyo mataas ka rin. Talagang abala ako. Wala akong oras makipagkita. Kailangan kong mag-aral at magtrabaho para sa sarili ko. Ang astig ng video mo sa Skyeng. Kitang-kita, gwapo ka talaga. Sana seryoso ka talagang nag-aaral. Iwasan mong makihalubilo sa ibang lalaki. May sakit siya, sinabing gusto niyang magkita ngayong gabi, pero hindi totoo. Sa katunayan, ito ay isang paalala na huwag siyang lokohin. Sobrang abala na ako. Saan ako kukuha ng oras para makipaglandian sa ibang lalaki? Mayroon pa akong 7 na online na kausap. Naghihintay na makipaghiwalay sa kanila isa-isa. Ang kita sa part-time job at ang mga benta ng mamahaling bagay kamakailan. Sakto lang para maging matatag. Nakipaghiwalay sa isang online na kasintahan. Lalaki ng esports. Matagal ko nang pinag-isipan. Mas mabuting maghiwalay tayo ng maayos. Ibabalik ko sa iyo ng buo ang perang ibinigay mo sa akin. Dahilan ng paghihiwalay. Dahil ba sa naging malamig ako sa iyo kamakailan. Isa kang napaka-gentleman na lalaki. Kaya lang, kamakailan ay nagpa siya akong mag-aral ng mabuti. Kailangan kong pumili ng makipaghiwalay para makapag-focus sa pag-aaral. Nirerespeto ko ang iyong desisyon. Ayos lang na maghiwalay ng maayos. Nais ko ring maging maayos ang lahat para sa iyo sa hinaharap. Isang tao na lang ang nabawasan sa aking daily check-in. Sa mga susunod na gawain, medyo bumigat ang aking mga responsibilidad. Yan, gising na. Bumangon ka na, maghanda ka na para sa part-time job mo. Matutulog pa ako ng 5 minuto. Hindi ka na pwedeng matulog pa. Kung magpapalat ka pa, malalati ka na sa trabaho. Bilisan mo, may part-time job ako ngayon. Pag uwi ko mamaya, babawiin ko ang mga gawain sa pag-aaral. Ikaw na bahala mag-assign ng mga gawain para sa akin. Aalis na muna ako. Paalam, hindi sapat ang stretching kahapon. Kailangan talagang mag-ehersisyo ng mabigat ngayon para makabawi. Sakit ng katawan ko, lahat ng kamay at paa ko ay masakit. Hindi na ako mag-ehersisyo ngayon. Hindi na ako magpapahirap sa sarili ko ulit. Pumunta ako sa part-time job. Babalik ako sa dormitoryo pagkatapos ng trabaho mamaya. Ngayon, sa buong dormitoryo, ako pa ang naging pinakamakalat at walang pakialam. Magandang umaga, ate. Magandang umaga. Ano po ang kailangan kong gawin muna ngayon? Sakto, pwede mong walisin at mop ang sahig ng tindahan muna. Ang staff lounge ay nasa loob. Maliit na kwarto. Pwede mong ilagay ang gamit mo sa locker. Yuxia, maaari mo ba akong tulungan na kumuha ng litrato? Ngayon ang unang araw ko sa part-time job. Gusto kong kumuha ng litrato bilang alaala. Sige, madali lang yan. Magsisimula na akong magtrabaho. Magpo-post ako ng mga larawan bilang patunay na talagang nagtatrabaho ako. Talagang sobrang abala. Wala talagang oras. Lumipad sa Switzerland para makipagkita sa kanya. Nakita ang mga batang babae sa daan. Palagi kong naiisip ang aking anak na babae. Hindi ko alam kung siya rin ba ay ganito. Masayang naglalaro kasama ang kanyang mga kaedad. Walang alalahanin. Magandang araw, maligayang pagdating. Yan, paano ka nandito? Ang seryosong nagtatrabaho sa order area. Ay siya palang anak kong kanina ko lang iniisip at namimiss. Siya ang tunay na ina ng orihinal na si Chen Yurong. Noong 5 taong gulang ako, naghiwalay ang mga magulang ko. At mula noon, hindi ko na sila muling nakita ng maayos. Tuwing dinadalaw nila ako, palaging pinalalabas sila ni Lola habang may dalang walis. Noong bata pa ako, palagi lang akong nagtatago sa kwarto at umiiyak habang tinatakpan ang mga tenga ko. Nung lumaki na ako, nagkunwari na lang akong hindi ko naririnig. Para sa akin, isa na lang din siyang estranghero. Madam, ano po ang kailangan ninyo? Yan, nagtatrabaho ka pala dito. Bakit hindi mo ginagastos ang perang ipinadala ko sa'yo? Madam, kung wala po kayong o-orderin ngayon, huwag po ninyong abalahin ang operasyon ng tindahan. Pakiusap po kayo sa tabi. Ako ang umorder niyan. Yan, tulungan mo si mama umorder ng isang mainit na latte, sapat na iyon. Nagtatrabaho ka ba dito dahil kulang ang pera mo? Ibibigay ni mama sa'yo. Madam, pakiupo po muna kayo. Ihatid po namin agad ang pagkain ninyo. Anak ko, bakit nagdurusa siya dito? Patawad, anak. Yuhai-kun, anong klaseng ama ka ba talaga? Nag-aaral pa ang anak mo, tapos pinabayaan mo na siya. Naging ama ka ng anak ng iba. Nakalimutan mo na ang sarili mong anak, ganoon ba? Mas masahol ka pa sa hayop. Chen Yurong, matagal ka ng mayaman na ginang. Wala ka bang nakuha na magandang asal? Anong trabaho ang dapat gawin ng anak na babae? Nag-aaral siya sa paaralan. Napakatigas ng puso ng matanda. Paano mo maaring hayaan si Yanya na magdusa ng ganito? Noong una, ayaw niyang galawin ang perang ibinigay sa kanya. Napakalaki ng gastusin sa Kyoto. Isang estudyante pa lang siya pero nagtatrabaho na. Siguradong kulang siya sa pera. Yung mga anak ng iba, kulang na nga ang oras para mag-aral. Hindi mo ba nakita kung gaano nakapayat si Yanyan? Alam ko, sasabihin ko sa matanda. Pwede mo ba akong bigyan ng litrato ng anak mo? Mag-video call ka para makita ko si Yanyan. Ginoong Professor Yu, bakit ang pula ng mukha mo? Ayos lang. Medyo mainit sa laboratorio.
Lumabas ka para huminga ng hangin. Uy, yung babae ay nakatingin sa'yo. Kilala niyo ba siya? Basta, mukha silang magkamukha. Siguradong magkamag-anak sila. Ay, bawat pamilya may kanya-kanyang problema. Hello, nandito na po ang inyong delivery. Si Mama niyan yan ang nag-order para sa'yo. Walang nutrisyon ang mga pagkaing delivery. Masyadong mamantika at hindi malinis. Shen, kalahating oras lang po ang break ko sa tanghali. Matanda na po ako. Kaya ko nang managot para sa sarili ko. May sarili na akong paraan ng pamumuhay. Sobrang pagod na ako, hindi ko na kayang kumain. Hello, malapit na po ang pagkain ninyo. Mag-go out na ako. Mahal, pauwi na ako galing trabaho. Yay, yay. Nakatayo ako ng 8 oras. Ang mga binti ko, nanginginig na sila. Ngayon ay nakasakay ako pauwi sa paaralan. Nagpapahinga ako sa daan. Pagbalik ko magsisimula na akong mag-aral. Can't help you. Si Em ay mag-isa tumayo ng 8 oras. Paano niya mere-relax ang mga kalamnan sa binti? Tumayo ba si God ng 8 oras? Sobrang tagal naman ito. Mas matagal pa kaysa sa atin. Ang matagal na pagtayo ay maaaring gamitan ng mainit na tubig para sa mga paa. Magpalit-palit ng malamig at mainit na tubig sa mga paa. Maaari ring itaas ang mga binti upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Lesa, biskwit. Ang matagal na pagtayo ay maaaring gamitan ng mainit na tubig para sa mga paa. Magpalit-palit ng malamig at mainit na tubig sa mga paa. Itaas ang mga binti. Pahusayin ang sirkulasyon ng dugo. Huwag masyadong tumayo. Pasensya na, yan. Sorry, anak, ako ang may kasalanan. Hindi mo kailangang maghirap ng ganito. Huwag ka nang umiyak. Uwi na ako. Umuwi ka na rin. Ang nanay sa alaala ay umiiyak ng labis. Bakit siya laging umiiyak ngayon? Yan, kaarawan ng nanay ngayon. Pwede bang makasama si nanay sa pagkain? 1 beses lang, okay ba? Sige, 1 beses lang ito. Kakausap lang tungkol sa pag-aaral, tapos kakain na naman. Nakatakdang mangyari ang misyon ngayong gabi. Ginoong Zhang, nasa harap ng coffee shop na sinabi ko sa iyo dati. Agad mong dalhin ang sasakyan. Mas mabuti kung mas mabilis. Huwag magpaliban. Parang sobrang kamukha ng dalagang ito at ng kanyang asawa. Halos pareho ang mga mata, mukha at hugis ng mukha. Mahal, nagalit ka ba? Matatapos na ako, pupunta ako sa'yo. Nasa labas pa ako. Wag na, mahal. Hindi ko sinasadya na iwan ka. Kailangan kong kumain sa labas ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo. Kailangan kong mag-aral ng mas gabi ngayong gabi. Kanino at saan ka kakain? Nag-aalala ako na baka hindi ligtas kung gabi ka nang bumalik sa paaralan. Huwag kalimutang magpadala ng lokasyon sa akin. Sobrang talas talaga ng pakiramdam niya. Hindi ako makapagsabi ng kahit isang kasinungalingan. Kasama ko ang isang kamag-anak. Kaarawan niya ngayon. Kumain tayo ng sabay-sabay. Ano ang pangalan ng restoran na pupuntahan natin? Alam ko na, huwag munang sabihin. Ang pangalan ng restoran na pupuntahan natin ay Yan Shanting. Hindi ito mukhang lugar para kumain. Mas mukhang pribadong bahay. Siguradong napakamahal ng mga gastos dito. Ginoong Qin, ang silid na in-reserve ng inyong asawa ay nasa Xichon. Sundan mo ako. Hindi, kaya ko nang mag-isa. Yan, dalhin kita sa gazebo doon para umupo. Doon may mga koi. Noong bata ka, gustong-gusto mong tumingin sa mga isda sa lawa. Sobrang komportable ng temperatura dito. Tahimik at maganda ang paligid. Siguradong napaka-abilidad ng may-ari. Hello, pakiusap, tulungan mo akong kumuha ng isda. 1 baso ng sariwang orange juice. Dagdagan mo pa ng kaunting pastry. Salamat, ayos lang. Ayan, Gil. Qin, pakiusap, maghintay ka sandali. Ang isdang ito ay mataba. Nakakagutom, gusto ko na rin kumain ng isda. Ang Yanshan Pavilion ay isang mataas na antas na restaurant. Paano siya nagkaroon ng ganitong antas ng kamag-anak? Si maliit na pusa na si Yan ay umiinom ng orange juice. Ito ang paborito mong inumin noong bata ka. Hindi ka umiinom dahil nasaktan ka ng kumain ng mga kahel. Simula noon, nahihilo ka sa orange juice. Ayaw mo nang humawak nito sa buong buhay mo. Mabait na mama, agad itong aalisin. Hindi ako inom. Pakipalitan mo agad ng 1 bote ng sparkling water. Ayoko na ng orange juice. CJ, yan ref. Qin, sandali lang po. Sabi ng staff, gustong-gusto raw ng mga bata itong sparkling water. Salamat at ang maingat niya. Tuloy ako ang medyo nahihiya. Anong oras tayo kakain? Pagkatapos kumain, kailangan ko nang bumalik sa eskwela para mag-aral. Gutom ka ba? Sandali lang, susubukan kong magtanong. Asawa, anong oras kayo darating sa Yan Shanting? Kung sobrang late, kakain na kami ni Yan. Gutom na si Yan at iniisip pa ang pagbalik sa paaralan para mag-aral. Nakilala ko si Yan kanina. Nasa paaralan pa ang batang ito. Nagtatrabaho pa siya sa coffee shop. Sobrang payat na niya, halos di na makilala. Nadudurog ang puso ko sa nakikita ko. Huwag kang malungkot. Pupunta na ako dyan agad.
Ikaw mismo ang pumili ng 3 piraso. Ng cute na alahas na bagay sa dalagang 20 anyos. Tapos bumili ka pa ng isa ayon sa design na ipapadala ko. Ipadala mo lahat ng regalo para kay Madam Diretso sa Yanshan Pavilion. Kailan pa nagkaroon ang presidente ng isang dalagang 20 anyos? Hindi ko pa narinig yan kahit kailan. Puno ng galit at hindi magandang alaala ang bahay sa memorya ng orihinal na may-ari ng katawan. Lumaki ako sa ampunan mula pagkabata. Iniwan ako ng mga magulang ko. Sobrang alam ko ang ganitong sakit. Mas bilog ba ang buwan sa ibang bansa? Kaya ka ba nagpunta sa ibang bansa para maglibang? Hindi pwedeng maglaro sa bansa. Haha. Kahit saan tingnan, pareho lang ang hugis ng buwan. Naghahanap ka lang ng gulo. Paano niya alam na naglalaro lang ako sa ibang bansa? At hindi na ninirahan doon. Kahit saan tingnan, pareho lang ang hugis ng buwan. Nahuli mo ako. Kanina, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Ngayon, bigla na lang itong bumuti. Parang pinipili mo lang ang matitigas na bunga. Kaya't bawiin ko ang sinabi ko kanina. Nagkamali ako, pasensya na. Akala ko'y matigas ka, pero napakamahinahon mo pala. Bakit hindi ko ito nakita dati? Hindi na ako mag-aatubiling magsalita. Takot na makagalit ng iba. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ako nag-ehersisyo. Biglang nag-ehersisyo, ang sakit ng katawan ko. Baka gusto ng mama mong dalhin ka sa masahe. Mag-relax ka ng mabuti. Hindi na kailangan, kakain na ako at babalik na sa paaralan. Gutom ka na ba? Yan. Tara, pumunta tayo sa silid. Yan, ikaw na ang mauuna sa pagpili. Pumili ka ng mga paborito mong pagkain. Walang anuman. Napaka-odd ng mga pangalan ng pagkain. Talagang hindi ko maintindihan. Tumingin ka na lang. Hindi ko talaga maintindihan. Yan, anong gusto mong kainin? Kumakain ka ba ng isda? Noong bata ka, takot na takot ka sa amoy ng isda. Gusto ko ng isda na kaunti ang tinik. Gusto mo ba ng maasim at matamis o simpleng maalat na karne? Ayoko ng maanghang at matataba. Gusto mo bang uminom ng sabaw ng manok? O gusto mo ng magaan na sabaw ng seafood? Magaan na sabaw. 2 tao lang, pwede nang pumili ng ilang mga karaniwang putahe. Para hindi masayang ang pagkain. Gusto kong makipag-usap ng maayos kay Yan. Hello, bata. Ang lakas ng presensya ng taong ito. Nakakaramdam ng pressure. Ito ang aking kasalukuyang asawa. Maaari mo siyang tawaging Tiyokin. Mamaya, darating din ang kanyang mga anak para samahan akong magdaos ng kaarawan. Ang awkward ng sitwasyon ni Tito Kin. Parang nakaupo sa karayom. Sobrang awkward. Agad na magreklamo kay Oral. Kung hindi pa tayo umalis, uuwi na tayo. Hindi mo ba alam na kaarawan ni Chenny ngayon? Kapatid na babae na hindi ko pa nakikita. Talagang kapansin-pansin ang itsura. Chenny, pasensya na at nahuli kami. Chenny, ikinalulungkot ko. Kamusta, kayong lahat? Ang 2 batang ito ay talagang magaling mula pagkabata. Laging nakatuon sa kanilang karera. Siguradong nahuli dahil sa sobrang trabaho. Hintayin ko munang kumain siya bago ako kumain. Gutom na ako. Sobrang sarap. Mas masarap ito kaysa sa takeout ng kantin. Ang tagal ng paghihintay ay sulit. Ang cute ng batang ito. Puno ng masasarap na pagkain ang mga mata niya. Maligayang kaarawan, Chenny. Naway manatili kang bata palagi. Kaligayahan ng walang hanggan. Maligayang kaarawan, Chenny. Sa mga taong ito, pinagsikapan mo ang pamilyang ito. Naway matupad ang lahat ng iyong mga hangarin. Maligayang kaarawan, mahal. Kailangan mo lang maging masaya. Maligayang kaarawan. Sige, natanggap ko na ang inyong mga pagbati. Pagkatapos kumain, balik ka agad sa pag-aaral. Hindi maantala ang mga mahalagang bagay. Naghahanda ka ba para sa English Level 6 exam? Na-take mo na ba ang level 4? Hindi ka ba pumasa dahil mahina ka? Wala ka pa bang kahit anong certificate na nakuha? Hindi naman siguro. Hulaan ko, ito ang welcome gift namin sa iyo mula sa aming dalawa. Yan, ito ang iyong Tiyokin. Ito ang kanilang intensyon. Tanggapin mo na lang ito. Salamat, Tiyokin. Salamat sa inyo. Kumain na ako. Babalik na ako sa paaralan. Sasama na ako sa iyo, hindi na kailangan. Hindi ako naiinip sa pagsakay ng EV. Yan, dalhin mo ang mga regalong ito pa uwi. Estudyante pa rin ako. Hindi ko kailangan ang mga bagay na ito. Hindi rin ito ligtas sa dorm. Dalhin mo na lang ito pa uwi. Walang password ang card na ito, gamitin mo lang. Buwan-buwan ay naglilipat ng pera ang mama mo sa'yo. Naging adulto na ako. Mabuti ang pagkakaalaga sa akin ng lola ko. Mabuti na tayong mamuhay ng hiwalay. Paano naging mabuti ang pagkakaalaga? Hindi ka pinapayagang makita kami. Kahit na ganyan ka na, kailangan mo pang magtrabaho. Parang nagbabayad ng utang sa akin ang lola mo. Bahala ka sa iniisip mo. Kailangan ko nang bumalik sa paaralan. Naliligaw ako. Patuloy siyang nagtatanong sa akin. Masarap ang pagkain. Naisip ko pang manood. Maghintay ka ng 5 minuto.
Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Pero nang makita ko ang magagandang paputok, bumuti na ang pakiramdam ko. Mukhang napalpak ko ang lahat. Naliligaw ako. Ang laki pala ng restaurant na ito sa Luhan. Hindi ako tumitingin sa daan, basta na lang ako naglakad. Ang ganda ng mga paputok. Ikaw ba ang nagpasabog nun? Salamat, ang bait mo talaga. Hindi ko na makita ang daan pa uwi. Gusto kong umuwi. Sa realidad, wala akong tahanan. Kailangan pang ayusin ang gulo sa mundo ng nobela. Walo na online nakadate. Hindi naman ako ang nakipag-date. Bakit ako? Sobrang nawawalan ako ng pag-asa. Parang may kakaiba sa loob ko. Ginoong Zhang, mag-ayos ng sasakyan na maghihintay sa harap ng Yanshan Pavilion. Ihatid ang isang batang babae pabalik sa paaralan. Siguraduhin ligtas siyang maihatid. Ayusin ang mga detalye. Sige, Ginoong Lu. Aayusin ko agad. Tiyaking maihatid ng ligtas. Grabe, akala ko ba't may umiiyak na babae. Akala ko nakasalubong ako ng multong babae. Kinilabutan tuloy ako. Bakit kaya umiiyak ang babaeng to dito? Tingnan mo, ang ganda at ayos ng katawan niya. Hindi ko alam kung sinong lalaki ang nanakit sa kanya. O baka dapat ko siyang damayan. Magpaka-knight in shining armor muna ako. Napakaganda niya, hayaan siyang mag-isa ng tahimik. Pwede bang tulungan mong bantayan ang dalagang iyon? Babalikan ko siya mamaya para tingnan kung kailangan niya ng tulong. Sige, Gino. Naiintindihan ko na. Mukhang ang batang ito ay kasama ni Ginang Qin. Nakapag-iyak na ba siya? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong umiiyak ng labis. Sige, umiyak na ako. Salamat sa pag-akyat sa akin. Walang dapat ikabahala, may darating na kukuha sa iyo. Nakaayos na ang taong namamahala sa Yanshan Pavilion. Miss, pakisunod sa akin. Pasensya na at nakakaabala ako sa iba. Ang late na. Papalakarin kita pabalik sa paaralan. Naku, paano ko siya pinayagan na ihatid ako? Kung malaman niya na magkasama kami sa paaralan, magiging problema ito. Malapit nang maubos ang baterya ng cellphone ko. Magbibigay ako ng mensahe sa iyo pagdating ko sa paaralan. Umiyak ako ng matagal, parang nawala na ang isip ko. Hindi niya alam na estudyante ako sa A-University. Kapag dinala niya ako sa A-University, mahuhulog na ang maskara. Sa mga nobela at mga papel, hindi naman nila pinapansin ang mga sikat na estudyante. Basta huwag sabihing magka-eskwela, ligtas na. Kung sakaling makilala niya ako sa ilalim ng init, tapos na ako. Pumunta ang guro sa C-University. Pagdating sa C-University, sumakay ng taxi pabalik sa A-University. Mas mabuti nang mawala ng pera kaysa sa masaktan. Ako na ang bababa. Salamat sa paghatid sa akin pabalik sa paaralan. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, ha? Tito, may starry SUV roof ba ang sasakyan na ito? Wala, ayos lang. Mag-ingat ka sa daan, paalam. Ang mga mata ko na magana parang walnut. Napakapangit, paano ako makikita ng tao bukas? Nandito na ako. Huwag kalimutang is-promote ang kapatid kong lalaki at gumawa ng data. Malapit na matapos ang listahan ngayon. Naiintindihan ko na. Nandito na ako sa paaralan. Nakaabot na ako sa dormitoryo ng ligtas. Salamat sa iyo sa gabi na ito. Ang mga paputok ay napakaganda. Mabait ka rin. Talagang mabait siya. Kung humingi ng pera, ibibigay niya. Sadyang nagpadala ng pera. Nasa ibang bansa ang tao. Nag-ayos pa ng fireworks. Pinapakalma ako, pinapakinggan ako habang umiiyak ng matagal. Ayaw ko na siyang lokohin. Parang talagang umaasa na ako sa kanya. Muli niya akong tinawag na kahoy. Hindi ba niya nakita ang aking ekspresyon? Sobrang halata na. May mga issue ba ang pinsan? Kung may kailangan, tawagin ang pinsan. Kung wala, tawagin ang assistant. Lo Wenli, medyo makatotohanan ka. Sobrang double standard naman. It said, may mga issue ba? Siyempre meron. Kailan ka pa nagsimulang humanga sa mga artista? O baka naman may atraso sa'yo ang taong yan. May isang kaibigan na gusto siya. Tinutulungan ko lang salain ang mga hindi magandang idolo. Para maiwasan niyang magkamali ng pili. Ah, marami palang babaeng tagahanga ang artistang ito. Babae ba ang kaibigan mong iyon? Bag o alahas ba ang gusto niya? Huwag magtanong, gusto ko ng bag. Alam mo namang paborito ako ng pinsan ko. May gusto akong Hermes na modelo. Naubos na ang barya ko ngayong buwan. Salamat, mahal kong pinsan. Ipapadala ko sa iyo ang link para sa bayad. Maraming issue ang artist na si Xia Obingan. Sigurado ka bang gusto mo siya? Kapag nagka-problema ang taong yan, huwag kang umiyak. Mas mabuting iwanan mo na ang pagkagusto sa kanya. Huwag magpakasiguro, nag-uusap tayo pero hindi ka sumasagot. Ginagawa mo to ng sinasadya, di ba? Nagmamalasakit ako sa'yo. Ano bang mga issue ang meron? Magsalita ka na. Ikaw ba'y isang demonyo? Kalahating impormasyon lang ang sinasabi at hindi bumabalik. Kung hindi mo sasabihin sa akin na makakapagpabihis ako ng pancake buong gabi, hindi na ako makakatulog.
Sobrang nakakapagod. Gusto ko talagang malaman. Matulog ka ng maayos ngayong gabi. Walang puyat at walang kalokohan sa isip. Bukas, hindi lang dapat tapusin ang mga aralin ng araw na ito. Kailangan din mag-aral ng isang karagdagang artikulo. Sabihin ko sa'yo kapag natapos ko na. Tapos na, tapos na. Sayang ang oras sa pagkain ngayong gabi. Umiiyak ako, ang mga aralin ay nag-uumapaw na. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagtanong. Gusto ko lang sanang magbasa ng libro, hindi. Gusto kong mag-aral ng teksto. Anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng kaalaman na pagpapalit. Ipinapasok ko ang kaalaman mula sa aklat sa aking isipan. Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi nating magda-diet? Nag-ehersisyo ako. Bakit? Nag-uusap tayo ng magkasalungat. Anong klaseng tingin yan? Kumakain lang ako ng pagkain. Agad ko itong susunugin sa katawan ko. Ikaw, may mga mata kang parang palaka. Ano nang alam mo, sino bang may mata na parang palaka? Anong nangyayari sa inyo? Kung ayaw niyong putulin ang kaso, mas mabuting huwag magtanong. Yan, gising na. Mag-uumaga na, mauuna na akong maghilamos. Campus Beauty, namamaga pa ba ang mga mata ko? Medyo namamaga pa. Gusto mo uminom ng black coffee? Nakakatulong yun para mawala ang pamamaga. May binigay ako sa'yo. Medyo mapait ang lasa pero hindi maasim. Ang bait mo talaga, maganda ka na, mabait ka pa. Ang bait mo talaga, sobrang gusto kita. O, sige na, bumangon ka na. Kailangan mo pang pumasok sa part-time job mo ngayon, di ba? Uy, mag-ingat ka habang naglalakad. Hehe, hahaha, magandang umaga. Lalabas na ako ngayon. Kailangan mong mag-aral sa subway, ha? Basahin mo muna, makikinig ako. Ambisyon, pagkakataon, aksidente, pagtitiyaga. Pagtitiyaga, patuloy. Hello, pwede bang mag-add ka sa WeChat? Maaari tayong mag-usap tungkol sa English. Hindi, ito ay nilapitan ako. Nagsusumikap akong mag-aral. Siyempre, gusto niyang makipagrelasyon sa akin. Naku, naligaw ako ng isip kanina. Paano nga ulit bigkasin ang salita? Hindi ko narinig ng maayos. Intrigue at airplane. Iba ang bigkas ko sa iyo. Hindi ko narinig ng maayos. Pakiulit nga. At saka unconsciously. Intriga, eroplano, walang malay. May nagsalita ba sa iyo kanina? Bakit hindi ka sumagot? Pasensya na, nag-aaral ako kasama ang boyfriend ko. Hindi ako makapag-add sa WeChat. Kung gusto mong matuto ng Ingles, pwede kang makahanap ng iba. Pasensya na at naistorbo kita. Mabait na babae, hindi ka nagkamali. Ituloy mo lang ang pagtawag sa akin na cool girl. Huwag mo akong lagyan ng label na mabait. Nakakainis, huwag kang magsalita ng mga bagay na walang kinalaman sa pag-aaral. Hindi ka profesional sa ginagawa mo. Ang sarap ng pakiramdam kapag nakaganti ka. Ganyan talaga kapag libre. Hindi sapat ang pagiging profesional. Siguradong magugustuhan mo ang bayad na bersyon. Hindi ba't ito ang libreng one-on-one na foreign teacher? Huwag ka nang magulo, huwag na. Malapit na akong makarating sa tindahan. Mag-umpisa na akong magtrabaho. Salamat sa pagtuturo mo sa akin. Parang totoong nagbago na siya. Noon, sa usapan, iniisip lang niyang humingi ng material. Ngayon, puno na siya ng enerhiya. Yung pagtanggi sa bank transfer, hindi na parang naglalaro lang ng hard to get. Pareho lang naman kayong nagrereklamo sa taas ng presyo. Pero iba talaga ang pakiramdam na binibigay mo sa akin. Parang ibang tao ka na. Masyado kang matagal na wala. May mga nagkakalat sa grupo na may nangyari raw sa pamilya nyo. At ipinadala ka raw sa ibang bansa para umiwas. Mga payaso lang naman sila. Pero kasalanan mo rin naman ito. Tulad nila, mga mayayamang anak ng mayayamang pamilya sa kanilang edad. Naabala pa sa pag-enjoy at paglalaro. Si Luo Wenli ay may magandang karera na. Siya ang anak ng ibang tao na matagumpay. Tuwing may salo-salo, palaging nababanggit ng mga nakatatanda na pinupuri ang batang Luo. Kasunod nito, nagrereklamo tungkol sa kanilang mga anak na walang silbi. Nahihirapan si Yu Jiyuan dahil sa hindi niya gusto siya. Sige, mag-i-adjust ako. Ang dumi ng bibig ng mga tao dito. Pati ako nadamay. Walang hiya, hindi mo maiiwasang siraan ka ni Yu Jiyuan sa labas. Talagang nakakainis ka. Naalala ko, madalas kang naglalaro ng laro kasama siya. Ipinadala niya sa iyo ang screenshot ng game account niya. Anong balak mong gawin? Binigay na sa iyo, anong gagawin mo? Ang sama mo, wala kang puso. Matagal nang ginagamit ni Yu Jiyuan ang game account na yon. Ang dami niyang ginastos doon tapos nawala na lang. Si Luo Wenli, mapaghiganti talaga. Hindi rin siya mabuting tao. Uy, tingnan mo yung lalaking nasa mesa siyam. Mukhang ito na ang ikatlong kadate niya, ano? Pagkatapos, gamitin ang powder puff at ikutin ng 2 beses. Tapos, pisilin mo ng kaunti. Sobrang hassle naman. Hindi ba pwedeng pisilin na lang? Mataas ang standards niya, ah. Ganito na ba ka-epektibo ang mga blind date na yon? Ito ay nakaayos na ilang. Yuxia, ikaw ang humila ng bulaklak. Dapat matatag ang kamay at mabilis din. Dapat ganito ang pamantayan sa paghahatid ng pagkain.
Huwag kayong makialam. Mag-ingat na malaman ito ng boss. Walang problema, kung hindi mo sasabihin, hindi niya malalaman. Madaling tingnan ng boss ang mga monitoring gamit ang cellphone. Mag-ingat ka, mabuti na lang at puri ko lang ang boss. Hindi ako nag-badmouth. Zhao Chen, naglaan ako ng oras ngayon. Walang part-time job. Gusto mo bang pumunta sa sinehan? Sige, pumunta tayo sa city para tingnan ang sinehan sa mall. Mas maganda ang ambience at viewing experience doon. 39.72 yuan sa City Cinema. 28.22 yuan malapit sa paaralan. Sa dagdag na 23 yuan, makakakuha na ng takeout. Piperma o hindi piperma. Ang bilis ng tibok ng puso. Alaynan. Uwi na ako. Uwi na ako ngayon. Mukhang pagod ka. Kanina habang nanonood ng pelikula, tulog ako. Yigset, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Punta tayo sa coffee shop at umupo. Uminom tayo ng kape para magising. Maligayang pagdating. Kung kailangan mo ng anuman, maaari kang tumingin. Nagde-date ba kayo? Siya ay isang manluloko. Hindi. Nag-aaral lang kaming Yuzai, nag-uusap tungkol sa lessons. Wala nang iba. Yuyan, bakit ka nandito? Nagpa-part-time ka ba dito? Tingnan mo kung paano siya tumingin, parang gusto ka niya. Pero pilit niyang nilalayo ang sarili niya sa akin. Pwede bang gamitin ang kape na binili gamit ang group buying coupon? Kamakailan lang, naghahanap ako ng part-time agency. Nakilala ko rin doon si Yu. Pinandidirihan ko yung mga part-time na maliit ang kita pero maraming ginagawa. Pero si Yu, agad niyang tinanggap ang trabaho. Siguro kasi nalugi ang pamilya ni Yu. Kaya kailangan niyang mag-part-time kung saan-saan. Alam ko, sobrang sama ng ugali ko ngayon. Ngunit hindi makalabas ang inis na ito. Sobrang nahihirapan ako sa loob. Ako rin ay mula sa university. Hindi naman ako masyadong pangit, di ba? May kaya naman ang pamilya. Ngunit ngayon, katulad ko, part-time din siya. Si Yuyan ay mayabang at mapagmataas. Mahina ang relasyon sa tao at hindi magaling sa pag-aaral. Bilang isang tao, wala akong ibang halaga kundi ang mukha at swerte. Yan, kayo ba ay mga kaklase ni Yan? Ako ang ina ni Yan. Si Yan ay nasa Yanshan Pavilion kagabi. Bakit ka umalis mag-isa? Hindi ka man lang naghintay sa mommy mo. Ayos lang, alam kong abala ka sa trabaho. Ngayon, katulad ng kahapon, maghanap tayo ng upuan. Hindi kita istorbohin. Hindi bukas ang shanting sa publiko. Dapat mayaman o may mataas na katayuan para makapasok. Ang propeta ay talagang may ganitong kakayahan. Yuzai, naghahanda ka bang insultuhin ako tulad ng sa maikling dula kanina? Narito na. Nasa script ng masamang kontrabida sa kwento. Kahit sinong ithisu ay makakapagpahamak sa akin. Naghanda na ako ng pinakamalupit na sagot. Pasensya na, dito na nagtatapos. Talagang walang katuturan. Ito ay tungkol sa isang ina na nag-aalala para sa kanyang anak. Tahimik na sumasama sa karanasan ng buhay. Punong-puno ng pag-aalala. Bakit hindi ka nagsasalita? Huwag mo nang sabihin na nalugi ang pamilya ng propeta. Yung bag ng tita na yun ay nagkakahalaga ng 1.5 milyon. May sarili siyang driver. Ang kotse niya ay milyon ang halaga. Siguro gusto lang ng propeta na maranasan ang simpleng buhay. Hindi siya kapos sa pera. Ikaw ang boyfriend ko. Bakit mo tinatanggi ang relasyon natin sa harap ng iba? Kailan ako naging boyfriend mo? Magkaibigan lang tayo Hindi ba't nagde-date tayo? Araw-araw tayong nag-uusap. Good morning, good night. Naglalakad at nag-aalala. Akala ko magkaibigan lang talaga. Nagalit ang girlfriend mo. Bakit hindi ka pa nagmamadali? Huwag kayong mag-ingay dito sa tindahan ha. Nakakaapekto ito sa trabaho ko. Hindi naman kami nagde-date Magkaibigan lang kami. Yuyan, huwag kang magkamali ng akala. Ay, tigil na. Huwag niyong isama ako sa mga usapan niyo. Wala akong kinalaman dito. Ayaw ko ring maging hukom ng pag-ibig. Sinabi ko na sa'yo dati na si Zhao Chen ay isang masamang tao. Hindi ka pa rin naniniwala. Parang ako ang may masamang balak sa'yo. Huwag kang magbuhos dito. Doon ka sa labas magbuhos. Ako ang naglinis ng sahig. Huwag mo akong guluhin, Hihilahin ko. Linisin mo ng maigi ang sahig at mesa dito. Walang dapat maiwang kahit anong dumi na iintindihan. Talagang padalos-dalos ang mga kabataan. Kagabi, hindi mahanap niyan ang telepono, tapos binlock pa ako. Ngayon, mas mailap pa ang tingin niya sa akin. Kanina, natapon mo ang inumin at nabasag ang custom na tasa ng kape. Presyo sa tindahan 28 yuan. Kailangan kitang pahirapan na bayaran ito. Sige, babayaran ko. Wala na ang pag-ibig. Wala na rin ang pera. Nadiskaril din ang part-time job. Kailangan pang magbayad. May masamang impluensya si Zhao Chen.
Sa kabutihang palad, hindi tayo nagsama. Mas mabuti nang mawala ng pera kaysa sa masira ang kapalaran. Magdadala na lang ako ng pagkain mula sa labas. Ang mga simpleng pagkain sa tindahan sobrang mahal. Kumikita lang ako ng mahigit 200 kada araw sa hirap. Hindi man lang ako makapag-ambag kahit 1 cent sa tindahan ng kape. Sobrang kuripot ng may-ari. Hindi pa nga binibigay ang pagkain para sa mga empleyado. Araw-araw, lahat ng sariwang natirang sangkap ay itinatapon sa basurahan. Walang natitira para sa mga empleyado. Kung makakatipid ng 50 sentimos, gagawin ito. Ganyan lang kasimple ang kasiyahan ng mga manggagawa. Pumunta ako, ang katawan ng boss ay talagang kahanga-hanga. Maganda at kaakit-akit. Tulong, kapag nagsalita siya, lahat ay nagiging espesyal. Hindi ba pwedeng maging tahimik na maganda? Ang ganda ng negosyo ngayon. Xiao Yu, mag-overtime ka na. Hindi pwede, boss. Kailangan ko pang umuwi para mag-aral. Sobrang bigat ng mga gawain. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Pinapagawa pa ng overtime. Tawa ko, hindi ako hayop sa bukirin. Baka naman. Xiao, tanungin mo si Xiao Wan o si Xiao Luo. May oras ba sila mamaya para mag-overtime? Sige, okay. Kakausapin ko sila agad. Xiao Yu, pwede kang magrehistro ng self-media account. Mag-live stream ka habang nagtatrabaho. Maraming barista online ang gumagawa ng ganyan. Madaling sumikat. Ang ganda ng mga kondisyon mo. Kahit anong kuha, makakakuha ka ng atensyon para sa tindahan. Isang win-win na sitwasyon. Ate, tingnan mo ang mukha ko. Maganda ba ako? Kapag naglalive ako, kahit wala akong ginagawa, may nanonood. Madali lang kumita gamit ang mukha ko. Bakit ako maghihirap na magbantay sa coffee shop at mag-live stream? Boss, magbigay ka ng mas maraming discount coupons. Magbigay ng mas maraming diskwento at group buy. Siguradong mas magiging maganda ang negosyo sa shop kaysa ngayon. Talagang masyadong kuripot. Alam lang ay pagsamantalahan ang mga manggagawa. Nakalantad ang tunay na pagkatao ng mga mapagsamantala. Medyo matigas ang ulo ng batang ito. Masipag siya at hindi tamad. Maganda rin ang itsura niya. Sakto siyang maging mukha ng tindahan para dumami ang customer. Hindi naman kailangang pilitin. Ang tapang mo, nagawa mong sumagot ng diretsyo sa boss. Uwi agad pagkatapos ng trabaho. Kahit 1 segundo ng paghuli ay kawalan ng respeto sa oras ng uwian. Naku, mamamatay ako. Paano niya alam na ako ay mula sa university? Nagkamali ka ng tao. Matagal ko nang tinanggal ang mga larawan at pinalitan ang profile picture. Paano niya alam ang tungkol sa aking paaralan? Hindi naman siguro kaibigan ni Lo Wenli. Kailangan kong tanungin si Lo Wenli. Mahal, sinabi mo ba sa mga kaibigan mo? Ang tungkol sa ating online na relasyon. Tungkol sa ating pag-ibig sa internet. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi niya? Gusto niyang i-post ko ang kanyang larawan sa social media. Ito ba ay para ipahayag ang aking pagmamayari? Mas mabuting tanungin si Cao Xinhui. Nang makipag-date ka dati, bakit hindi kita nakita na nagpo-post ng larawan ng iyong partner? Kailangan kong itaguyod ang aking single na persona. Mag-anunsyo tayo ng isang bagay. Huwag mo nang banggitin, dati ayaw kong mag-post ng litrato, kaya tinukso ako ng girlfriend ko. Kaya nagmask ako ng ilang araw. Sobrang malas. Sige, mag-send ka ng litrato. Ipo-post ko ito sa feed. Akala ko ibang ibig sabihin niya. Nagtanong lang naman ako, bakit kailangan ko pang is-post ang litrato ko? Hindi pwedeng gamitin ang larawan ng school beauty. Hindi ko kayang mag-post ng sarili kong larawan. Nagsisinungaling ka, hindi ako makatulog sa gabi. Sobrang hindi ka panipaniwala ng utak ng taong ito. Hindi ko naman iyon ibig sabihin. Walang larawan. Matagal nang kulang ang memory ng cellphone ko. Kamakailan lang, na-delete ko lahat ng mga larawan. Buti na lang may screenshot ng memory para makalusot. Sa wakas, pansamantalang naayos na rin. Tapos na ang trabaho ko. Nasa gate na ako ng school. Muyu, Ping-Ping. Gusto nyo bang sabay-sabay tayong maghapunan? O gusto nyo bang ipag-take out ko na lang kayo? Mahal, ipag-take out mo na lang ako. Gusto ko ng 1 0 na inihaw na sausage. 2 pirasong pritong hita ng manok. 1 order ng asim at maanghang na noodles. 1 steamer ng xiaolong bao. Dagdagan pa ng 1 baso ng lemon tea. Sasamahan kita sa kantin para kumain. Kakalabas ko lang ng library, naghihintay ako sa harap ng unang kantin. Tapusin ko muna ang sarili kong low-fat meal. Pumunta ka ulit at ipak ang mga merienda para sa kanila. Kung hindi, magiging malabnaw na ang asim at maanghang na noodles. Ang anghang. Ano itong demonyong maanghang na sarsa? Parang naglagay ang tita ng kalahating bote dito. Talagang nakakamatay ang anghang. Mayroon akong part-time job na may sahod na 200 kada oras dito. Gusto mo bang magtrabaho? Ito ay isang mataas na antas na salu-salo. Mahirap maging waiter dito. Mula 11 ng umaga hanggang 1:00 ng gabi ang abala. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Mabait at maunawain ang kanyang ugali. Ngayon kung ipapahayag, dapat hindi niya isipin na minamaliit ko siya. 200 ang oras, gawin mo, gawin mo. Walang takot sa pagod. Kailangan kong kumita sa ganitong magandang part-time job. Sige, ibibigay ko sa iyo ang wechat ng tagapangasiwa na in charge. Siya na ang makikipag-ugnayan sa iyo para sa mga susunod na gawain. Ang bait mo talaga, Jinli. Mahal kita, Jinli.
Ang salu-salo ay sa susunod na Sabado, tama ba? Tama. Sa susunod na Sabado. Malayo ang kaibahan ng 200 kada oras at 200 kada araw. Hindi naman ako baliw. Alam ko kung aling pipiliin. Ate Manzen, may bigla ang bagay ako sa susunod na Sabado. Gusto ko sanang humingi ng isang araw na bakasyon. Pasensya na po. Mataas ang inaasahang daloy ng tao sa tindahan sa Sabado. Kulang na nga tayo sa tao. Mahirap mag-ayos ng bigla ang pagliban. Hindi ka pwedeng magpahinga ngayon. At Manzen, talagang naayos ko na ang mga bagay dito sa akin ng maaga. Hindi ko na talaga kayang baguhin ang oras. Pwede kong bawiin ang mga oras pagkatapos. Handa akong sumalo ng shift anumang oras. Pasensya ka na, pwede bang pagbigyan mo ako? Sige, wala na akong magagawa sa'yo. Bibigyan kita ng day off sa susunod na Sabado. Basta kapag naging busy, tulungan mo na lang ako at mag-overtime ka. Salamat, Ate Manzen. Magtratrabaho talaga akong mabuti pagkatapos nito. Binili ko talaga tong hotdog para sa'yo. Salamat. Salamat sa pagrekomenda mo sa akin ng ganitong magandang part-time job. Buksan mo ang pinto, nandito na kami. Mahal, finally nandito na kayo. Mahirap ang pinagdaanan nyo. Ping-ping. Nandito na ang iyong hot and sour noodles at mga snacks. Lahat-lahat ay 36 yuan. Salamat. Pang, sama ka sa amin, mag-ehersisyo tayo. Magpalakas ng katawan. Tama, may outdoor photoshoot ako sa mga susunod na araw. Kulang ako ng assistant na tutulong sa mga gawain. 35 kada oras, may libreng pagkain pa. Yuyan, gusto mo ba kunin? Sige, pwede akong sumali. Pero buong weekend, may part-time ako sa CAF. May oras ako sa ibang pagkakataon. Bigla akong nakakuha ng 2 maaasahang part-time job. Hindi ko na kailangang maghanap pa. Sobrang swerte ko ngayon. Talagang kita na kita. Tama, tungkol dito. Kakatapos ko lang manood ng balita. Kamakailan lang may mga tao na nagbebenta ng tao na nakatutok sa ating universidad. Pinipili nila ang mga kagaya nating maganda ang itsura para maging biktima. Kung may estranghero na lumapit at makipag-usap sa iyo, at magsabi ng mga kakaibang bagay, dapat agad kang umalis at huwag pansinin. Kung may magdala ng larawan mula sa online dating at magtanong, malalaman nila ang sikreto ng peking larawan at panluloko. Sabihin mo sa akin kung may nangyari. Poprotektahan ko kayo. Kamakailan lang ay araw-araw akong nag-ehersisyo. At kumakain ng marami. Halos nagiging muscle na ako. Sobrang malakas na. Ayos, ikaw ang aming eksklusibong bodyguard. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Na maging ganito kaharmonyos ang dormitoryo 301. Hindi na kailangang maging maingat na baka magalit siya.